Paano mapapatunayan ng bangko na sa kanila ang pera? Isa akong nangungunang abogado na may pambihirang porsyento ng panalo. Sa isang masamang araw, may papadala ko ang kalaban ko sa kulungan. Sa isang normal na araw, may papadala ko ang parehong kalaban at ang kanilang abogado sa kulungan. Sa isang pambihirang araw, kahit ang hukom na may hawak ng martilyo ay maaaring bumaba. Pero pagkatapos, isang aksidente ang nagdala sa akin sa isang paralel na mundo. Sa mundong ito, isa akong pangatlong klase ng abogadong naghahain ng diborsyo. 2 taon at kalahati matapos mag-graduate, 5 kaso na ang hawak ko at 4 dito ang natalo. Simula nang dumating ako dito, isang kaso lang ang naipasa ko sa loob ng kalahating buwan. Sa pag-aakalang susuko na ako at magpapalit ng propesyon, pumasok ang isang mag-asawang matanda sa law firm. Bago pa man ako makapaghanda para salubungin sila, agad na sumugod ang matandang lalaki sa kanyang hiling. Inakusahan ng kanilang anak ng pagnanakaw sa bangko at kailangan nila ng isang abogado upang ipagtanggol siya. Sana may makapagbaba ng kanyang sentensya. Nababahala ang puso ko sa kasabikan. Ang pagnanakaw sa bangko ay nangangahulugang kriminal na kaso. Ang mga ganitong kaso ay kilala sa pagiging napakahirap. Pero yun mismo ang kailangan ko para makilala ang kumpanyang ito kaya hiniling ko sa matandang lalaki na ipaliwanag niya sa akin ang buong kaso. Ganito ang nangyari. Ang matandang lalaki ay nagkasakit ng malubha at agad dinala sa ospital. Pinapante niya ang kanyang anak sa bangko para mag-withdraw ng pera para sa medikal na paggamot mula sa sariling account niya. Dahil hindi siya ang may-ari ng account, hiningi ng bangko ang patunay na siya ang anak ng matanda. Kahit na may ID, sertipiko ng tirahan, at abiso ng kritikal na kalagayan, tumanggi pa rin sila. Matigas ang ulo ng mga kawani ng bangko. Kailangan personal na pumunta ang matanda upang patunayan ito o wala talagang pera. Ngunit nasa ICU ang matanda at nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Paano siya makakapunta? Paano niya mapapatunayan ang kahit ano? Sa gitna ng pagtatalo, pumasok ang ilang mga kawatan at nanlaban sa bangko. Isa sa mga kawatan ang nakaalam na kailangan ng anak ng pera para mailigtas ang buhay ng ama niya. Walang pag-aatubili, binigay ng magnanakaw ang isang bahagi ng nakaw na pera sa kanya. Ang anak, desperado at walang ibang pagpipilian, dinala ang pera diretso sa ospital. Kalaunan, nang maaresto ang grupo, nakilala ang anak bilang kasabwat dahil kinuha niya ang pera. Siya ay nahatulan ng malakihang pagnanakaw at pinatawan ng 20 taong pagkakakulong. Humiling ang matanda, ngunit pinanatili ng ikalawang paglilitis ang orihinal na hatol. Ngayon ay nasa yugto na tayo ng huling paglilitis. Kapag naibigay na ang pinal na hatol, wala nang ibang apela. Isasara na ang kaso magpakailan pa man. Nang banggitin ng matanda ang ikalawang paglilitis, sumiklab ang kanyang galit. Ang abogadong iyon ay galing sa isang nangungunang kumpanya sa Timog, nag-claim na isang elite na tagapagtanggol sa krimen, humingi ng $188,000 sa bayad. Pagkatapos sa korte, 3 pangungusap lang ang sinabi niya. Sige, oo, at tinatanggap namin ang hatol ng hukom. Nanginginig ang matanda sa galit habang naaalala yon. Agad na niyayakap ni Margaret, ang asawa niya, si Harold sa likod. Abogado, maraming nakatutok sa kasong ito. Narinig namin na maaaring i-livestream ang huling paglilitis. Hindi na kami nagtitiwala sa malalaking kumpanya. Pumunta na kami sa maraming maliliit na kumpanya pero walang tumanggap ng kaso. Mataas ang profile ng kaso at dahil sa livestream, sobrang excited ako. Libreng advertising ito para sa kumpanya. Walang pag-aatubili, tinatanggap ko ang kaso at nangangako ako. Kung hindi ka nasisiyahan sa resulta, walang bayad. Mabilis naming pinipirmahan ang kasunduan sa representasyon. Bigla, pumasok ang isang batang babae. Kumusta, abogado? Narito ako para mag-report para sa aking internship. Sa paghahanap sa mga alaala ng orihinal na may-ari, sa wakas naalala ko kung sino siya. Ang pangalan niya ay Emily Carter, isang intern na inupahan ng dati niyang may-ari. Ngayon ang kanyang unang araw. Si Emily ay isang nangungunang estudyante sa kanyang huling taon sa Capital Law School. Nag-apply siya sa isang maliit na kumpanya para sa praktikal na karanasan. Saktong-sakto ang timing. Sama ka na sa akin sa korte. Mamaya ay babalik tayo mula sa korte na may mga kopya ng lahat ng mga file ng kaso. Tinitingnan ni Emily ang mga file at mukhang nag-aalala. Magkapareho ang hatol sa unang at ikalawang paglilitis. Maliban kung mayroon tayong makabagbag damdaming bagong ebidensya, malamang na panatilihin nila ang orihinal na hatol. At narinig ko na ang prosecutor sa kasong ito ay talagang matindi. Aba, hindi. Nakala na bang masira ang aking unang kaso mula sa simula? Isang alon ng kawalan ng pag-asa ang bumalot kay Emily. Pero matapos suriin ang mga dokumento, sigurado na ako sa magiging resulta. Alam ko na kung paano magtatapos ang kasong ito. Abogado, matatalo ba tayo sa kasong ito? Patuloy pa rin sa paglulunod si Emily sa kawalan ng pag-asa. Matatalo ba tayo? Hindi nagnakaw si Harold na anak. Paano tayo matatalo? Hindi siya nanloko ng kahit sino ano ang ibig mong sabihin. Makikita mo kapag nakarating na tayo sa korte. Isang lihim muna ito ngayon. Bahagyang ngumingiti ang aking mga labi. Tiwala ako ng buong buo. Ako'y tumatakbo pasulong. Mawawala, hindi yun bahagi ng aking bokabularyo. Nagtataka si Emily ngunit hindi na siya nagsusumamo, nagmamadaling makasabay. Kahit na halos naresolba na ang kasong ito, pinipili ko pa rin makipagkita muna sa anak ni Harold at sa mga sospek upang marinig ang kanilang panig. Ang kaso ni David Thompson ay naging kontrobersyal mula pa noong simula. Matapos mawalan sa 2 paglilitis, hindi pa nailalabas ang formal na hatol. Nasa kustodiya pa rin si David. Dali na.
Tinawag na si David. Dinala ko si Emily sa silid ng investigasyon. Mukhang masama si David. Matapos ang 2 paglilitis, nawala na ang lahat ng pag-asa niya na mapababa ang sentensya. Tumingin si David sa akin at itinaas ang ulo. Kumusta, abogado? May pag-asa pa ba ako? Isang bahagyang ngiti ang sumisilay sa aking labi. Tiyak, ipinangako ko sa iyong mga magulang. Biglang napalingon si David. Talaga, hindi ka lang nagsasabi niyan. Walang bayad kung matatalo tayo. Kumpiyansa ka bang mananalo tayo? Kung kinuha ko ang kasong ito, tiyak na may kumpiyansa ako. Basta makipagtulungan ka ng buong buo, hindi magiging problema ang pagbawas ng iyong sentensya. Depende ng malaki sa iyong pag-uugali. Lubos akong kumpiyansa sa kasong ito. Makikipagtulungan ako. Gagawin ko ang anumang kailangan mo. Nakikita ang aking kumpiyansa. Mariing tumango si David. Muling nagsimula ang isang pag-asa sa kanyang puso. Pinapakita ko kay Emily na magtala siya at nagsisimula ng itanong ang mga detalye ng insidente at ang kanyang mga sagot noong unang at ikalawang paglilitis. Makalipas ang kalahating oras, palabas na ako mula sa kulungan na kontento. Lahat ng kailangan kong kumpirmahin ay nakumpirma na. Oras na para maghanda sa paglilitis. Pagbalik sa opisina, agad kong inayos ang mga dokumento para sa paglilitis at ibinigay kay Emily. Emily binubuksan ito at nag-aalinlangan. Abogado, hindi ba medyo sobra na ang pagiging agresibo ng paraan na ito? Kailangan ng matapang na taktika sa kasong ito. Ituloy mo na ang proseso nito. Di nagtagal, naipasa at naaprubahan ang huling aplikasyon para sa paglilitis ni David Thompson. Sa parehong oras, isang summons mula sa korte ang dumating sa legal na departamento ng Central Bank. Kaso laban sa Central Bank dahil sa hindi tamang gawain na nagdulot ng maling pagkakakulong sa aming kliyenteng si David Thompson na humihingi ng 200,000 bilang pabayaran sa nawalang kita at emosyonal na paghihirap. Ano ba, sa kaso ni David Thompson, ang bangko ang biktima at ngayon nakakatanggap sila ng summons mula sa nasasakdal. Ito ay sobrang nakakatawa. Kailan naging may karapatan ng mga magnanakaw na mag-abla? Galit na galit si William Ross, direktor ng Central Bank, tungkol dito. Agad niyang kinontak ang legal na departamento at inutusan silang seryosohin ito. Samantala, dahil sa kakaibang kaso ni David, ang headline na anak na lalaki ay nakulong ng 20 taon sa pagkuha ng pera para iligtas ang namamatay na ama, mabilis na kumalat sa online. Kailan naging biktima ang mga bangko, hiningi nila ito at iyon kapag nagwi-withdraw ka ng pera, pero sobrang eager naman sila kapag nagbebenta ng credit card. Sinusuportahan ko si David. Kung hindi sana naging ganito kahirap ang bangko, sana nakakuha siya ng pera para mailigtas ang kanyang ama nang walang ganitong nangyari. Ang mga empleyado ng bangko ay masunurin kapag nagdedeposito ka ng pera. Hindi nyo naiintindihan ang pinagdadaanan ng mga bangko. Hindi mo talaga masisisi ang bangko. Sisiin mo ang mga temporaryo. Mensahe para lahat, 50 sentimos bawat isa. Paki-add ako sa grupo na yon. Gusto ko rin kumita niyan. Sobrang naninisi ang publiko sa online sa bangko. Nang makita ang pagtutol, galit na galit si William Ross at naglabas ng isang walang pasubaling utos. Kailangan nating manalo sa live na paglilitis na ito at kailangan din nating manalo sa hukuman ng opinyon ng publiko. Kung hindi mo magagawa yon, papalitan ko ang buong departamento ng legal. Sa Don Law Firm, nililibot ko ang mga video ng may kasiyahan, pinapanood ang usapan sa online, isang ngiti ang sumisilay sa aking labi. Sa ngayon, ang kaso laban sa Central Bank at ang huling paglilitis kay David ay nakakuha ng malaking atensyon. Manalo man o matalo, magiging kilala ang kumpanya. Tinitingnan ni Emily ang mga komento sa online na may halo-halong damdamin. Abogado, naging malaking usapin na ito. Paano kung matalo tayo? Umupo ako ng bahagya at inangat ang ulo para makita ang mukha niya. Walang paano kung. Yung mga file na pinagawa ko sa iyo tungkol sa mga kamakailang kaso ng Central Bank at impormasyon ng mga biktima. Natapos mo na ba yon? Tingnan nga natin. Inabot ako ni Emily ng mga materyales. Diretso akong tumutok sa pahina na may impormasyon ng kontak ng biktima. Pagkatapos ay tinatawagan ko ang unang numero. Kumusta? Ako ay isang abogado mula sa Don Law Firm. Naiintindihan ko na nagsampa ka ng kaso laban sa Central Bank 2 taon at kalahati na ang nakalipas, ngunit natalo ka. Interesado kang malaman kung paano matatalo ang Central Bank sa isang kaso. Pagkatapos magbitiw, tinawagan ko ang ikalawang kontak gamit ang parehong paraan. Tinitingnan ako ni Emily, may sandaling gulat sa kanyang mga mata. Ganito ka makakahanap ng mga saksi, hindi niya ganap na naiintindihan ng mga paraan ko. Ito ay ganap na iba sa itinuturo sa law school. Hindi niya nakikita ang buong profesional na abogadong ako, pero marami siyang natututuhan. Isa sa mga aralin ay ang pag-unawa sa mga relasyon. Ang paghahanap ng mga saksi tulad nito ay isa pa. 2.5 oras ang lumipas, binaba ko ang telepono at huminga ng malalim. Huling-huli na ang lahat ng paghahanda. Nasa ayos na ang lahat. Ngayon, maghihintay na lang tayo sa paglilitis. Kinabukasan, gaya ng inaasahan, tinanggihan ng Central Bank ang PRE. Napaglilitis sa media sayo ng korte at nagbitaw ng ilang matitinding salita. Wala akong pakialam sa kanilang pagpapanggap. Sino man ay pwedeng magmalaki sa labas ng korte. Mauod na ang takdang panahon ng paglilitis dahil sobrang sikat na ang kasong ito online. Naghihintay ang mga mamamahayag sa labas ng korte, sabik sa balita. Dumadating ang mga abogado ng Central Bank at agad silang pinapalibutan ng mga mamamahayag.
Pinamumunuan ni Marquez Lee, isang batang abogado sa kanyang 20s mula sa kanilang legal na departamento, ang depensa ng bangko. Nililinis ni Marquez ang kanyang lalamunan ng 2 beses, mukhang kumpiyansa. Kumpara sa pagdagsa ng mga reporter kay Marquez at sa legal team ng Central Bank, tahimik ang panig ko. Halos walang nagpo-focus sa akin ng mga mamamahayag. Ngumingiti, ako ay humarap at pinangunahan si Emily papunta sa korte habang naghihintay na magsimula ang paglilitis. Mukhang kinakabahan si Emily. Abogado, naka-livestream ang paglilitis na ito. Paano kung may mangyaring mali? Paano kung maliban na lang kung sadyang magbibigay ng maling hatol ang hukom? At kung mangyari yon, magiging mas mapanganib pa ang kasong ito. Ngumiti ako na nagpapahiwatig kay Emily na huwag mag-alala. Sa parallel na mundong ito, seryoso ang pagtrato sa batas. May tunay na kabanalan ng batas. Lahat ay pantay-pantay sa harap ng batas. Karaniwang ipinatutupad ng mga hukom ang batas ng mahigpit ayon sa mga probisyon nito. Ni-research ko na ang hukom na namumuno at ang panel para sa paglilitis na ito. Ang hukom na namumuno ay si Hukom Patricia Giao, Vice-Presidente ng Korte ng Lungsod. May malawak na karanasan sa pananaliksik legal, maraming taon ng karanasan sa korte, at nakapangulo na siya sa daan-daang paglilitis na may matibay at makatarungang hatol. Wala akong alalahanin tungkol sa hindi patas na pagtrato. Kilala si Hukom Giao sa kanyang patas na mga hatol. Kapag nakaupo na ang parehong koponan ng legal, sisimulan ng kawani ng korte ang pagbasa ng mga patakaran sa korte. Upang mapanatili ang kaayusan at dignidad sa korte, ang mga sumusunod na patakaran ay binabasa na ngayon. Isa, kailangan sundin ng lahat ng partido, kanilang mga legal na kinatawan, at mga tagamasid ang mga tagubili ng nakaupong hukom. Pangalawa, kapag pumasok ang panel ng hukuman at ang ipahayag ng presiding na hukom ang desisyon, lahat ng naroroon ay kailangang tumayo. Pagkatapos ng pagbasa, papasok na ang presiding judge at ang panel. Tumayo lahat. Pumasok si Juez Giao at 2 hukom sa panel sa silid pampasyalan. Tumunog ang martilyo. Nagsimula na ang paglilitis. Samantala, sa labas ng korte, nagsisimula na ang livestream. Maraming tao ang nanunood. Sa opisina ng legal ng Central Bank, sina Director William Ross at Director ng Legal Department na si Vincent Shaw ay nanunood ng livestream. Tumingin si William. Vincent, nagsimula na ba? Katatapos lang ng ilang sandali. May daan-daang na ang nanunood sa livestream. Hindi pwedeng matalo ng aming legal na departamento ang kasong ito. Naiintindihan mo. Ngumiti si Vincent at tumango, nakatitiyak si Director Ross. Panalo tayo sa kasong ito ng walang duda. Ngumiti si William, kontento. Ang paglilitis na ito ay live streaming at may malawak na coverage sa media online. Nasa ilalim ang Central Bank sa matinding presyon. Kung talo nila ang paglilitis na ito, seryosong masisira ang reputasyon ng Central Bank. Bilang direktor ng bangko, haharap din si William sa malubhang kahihinatnan. Hindi sila pwedeng matalo. Sa korte, matapos i-verify ang impormasyon, pinindot ni Hukom Giao ang martilyo. Maaaring na ngayong ay lahad ng nagsasakdal ang mga katotohanan, mga dahilan, at mga kahilingan sa apela. Nakaupo ako sa mesa ng abogado, alam kong dumating na ang mahalagang sandali. Bahagyang binabago ko ang aking kasuotan at sinimulan ng aking pahayag. Ang aming mga hinihiling ay diretso. Una, hindi namin tinatanggap ang mga hatol mula sa unang at ikalawang paglilitis. Hindi gumawa ng kasalanan ng aming kliyente, ngunit siya ay maling naakusahan ng pagnanakaw. Humihiling kami na baligtarin ang parehong hatol at kanselahin ang mga orihinal na desisyon upang maibalik ang inosenteng estado ng aming kliyente. Pangalawa, hinihiling namin na ang Bangko Sentral ay magbayad sa aming kliyente. Ang mga pagkakamali sa paghuhusga ng Bangko Sentral ang naging sanhi ng maling 20 taong pagkakakulong ng aming kliyente. Matagal na siyang nakakulong. Hinihiling namin ang 200,000 bilang kabayaran. Ang halagang ito ay maingat na nakalkula. Hindi ito sobra. Pangatlo, labis na nasira ng Central Bank ang reputasyon ng aming kliyente. Hinihiling namin na maglabas ang Central Bank ng isang pampublikong paghingi ng paumanhin sa lahat ng online na plataporma nang hindi bababa sa 20 araw. Pang-apat, hinihiling namin sa mga opisyal ng Central Bank na hayagang linawin ang mga katotohanan, hindi lamang upang maibalik ang inosente sa aming kliyente, kundi pati na rin upang humingi ng paumanhin sa lahat ng iba pang biktima na nakaranas ng katulad na pagtrato sa Central Bank. Tahimik na tahimik ang buong korte. Lahat ay naguguluhan. Totoo ba ang hinihiling sa kaso na ito? Hindi lang niya gustong mapawalang saysay ang unang at ikalawang hatol, sinasabi pa niyang inosente ang akusado at nais ang ganap na paglilinis ng pangalan. Sige, pero bukod pa dyan, humihingi siya ng bayad mula sa Central Bank. Sandali, ikaw ang nagsusulong ng isang hinihinalang magnanakaw at hinihiling mong bayaran ng bangko ang iyong kliyente ng 200,000, balak mo bang nanakawin ulit sila? O kaya ay isang pang-hold up na may presyo, kumpara dyan, ang ikatlo at ikaapat na hiling ay laro lang ng bata. Hindi man lang karapat dapat banggitin. Sa labas ng korte habang nanonood ng livestream, hindi lang mga karaniwang manonood, kundi pati na rin ilang kawani ng korte at mga practicing na abogado ay nagulat. Sa una, akala nila siguradong matatalo ang nagdemanda sa kasong ito, pero sa ganitong mataas na profile na livestream na paglilitis at isang bihasang hukom, maaaring makakuha ng mababang sentensya. Kahit papaano, panalo na rin iyon sa isang paraan. Pero ang paggawa ng ganitong klaseng mga hiling para bang listahan ng mga nais, kahit ang mga hiling ay hindi ganito kaambisyoso.
Manalo man o matalo, ang kahilingan sa kaso na ito ay walang katulad. Maaaring ituring pa nga itong isang klasikong kaso sa kasaysayan ng batas. Ang hiling sa paglilitis na ito, kahit ang isang kahilingan ay hindi magiging ganito ka-bold. Kahit si Buddha ay hindi makakagawa nito. Huwag ka pang tumawa. Pakinggan natin ang opinyon ni Profesor Luo. Bahagyang tumango si Profesor Robert Stone. Kung ginawa niya ang mga hiling na ito, dapat may katotohanang batayan siya. Ang mga kahilingan ng abogadong ito ay tila nakababahala, ngunit nakasalalay ang resulta sa ebidensyang kanyang ipapakita. Kung wala siyang kaugnayang ebidensya, ito ay pawang maling pahayag na sa katunayan ay perjuryo. Bilang isang abogado, hindi niya dapat gawin ang ganitong pagkakamali. Hindi ko masasabi ng tiyak. Magpatuloy tayo sa panunood. Sa opisina ng legal ng Central Bank, bahagyang nakasimangot si William Ross. Sabi ni Direktor Vincent Shaw sa kanyang tabi na may tawa, "Direktor, puro sensasyonalismo lang ang kasong ito. Manood ka lang." Kung hindi siya makapagbigay ng matibay na ebidensya o legal na argumento, baka maharap pa siya sa kasong perjuryo. Tumingin si William ng matalim sa live stream. Oo, pero tandaan, kahit ano paman, kailangang manalo tayo sa paglilitis na ito ng tiyak. Sa korte, bahagyang nakasimangot si Hukom Jao sa aking mga hiling. Hindi ba't walang kwenta ang hiling na ito sa kaso? Sa sandaling ito, hindi maiwasang magpasok si Marquez Lee ng isang malamig na tawa. Ang mga kahilingang ito, makakapagbigay ba ang abogado ng nagrereklamong partido ng kaugnay na ebidensyang pangyayari at legal na argumento? Kung hindi, maaari kang mahatulan ng pagharang sa hustisya. Bahagya akong ngumiti, mukhang walang kinalaman ito sa abogado ng depensa. Your Honor, ang kalaban sa kaso ay paalitang nananakit sa akin at sinusubukang guluhin ang normal na proseso ng hukuman. Naghahain ako ng mosyon para sa kanyang pagtanggal sa korte. Magsasalita sana si Marquez, ngunit bahagyang nagbuntong hininga si Hukom Jao sa upuan at tinapik ang martilyo. Bang! Tinanggihan ng mosyon. Tinanggihan ng mosyon ng nagsasakdal. Hindi pa panahon ng depensa na magsalita. Abogado ng depensa, pinapayuhan ka, sa harap ng pagtama ng martilyo at babala, tanging mapipilitan si Marquez na lunukin ang kanyang galit at ang mga salitang inihanda niya. Hindi na ito matiis. Nakakunot ang noo ni Marquez, nakatitig sa akin. Paano naging tuso nitong tao na ito, sa anong law school siya nagtapos? Hindi lang nakakatawa ang mga hiling niya, kundi ngayon isang pangungusap mula sa kanya at gusto na niyang paalisin sa korte. Ang pagtanggal sa korte ay nangangahulugang nasira mo ang proseso o ang kalabang partido at kailangang pansamantalang umalis. Malinaw na, hindi talaga nasira ng kanyang mga salita ang anumang bagay. Pero sobrang tuso nitong tao na kahit ganito, nagmamakaawa pa rin siyang alisin siya. Humihinga ng malalim si Marquez, pinapalakas ang loob niya. Ang mga kahilingan sa kaso ng abogadong ito ay walang batayan at sadyang nakasagabal sa normal na proseso ng hukuman. Kung hindi siya makakapagbigay ng ebidensya, haharap siya sa pagkakakulong o kriminal na pagkakakulong. Hindi lang ako mananalo sa kasong ito ng direkta, kundi pananalo rin ng Central Bank sa laban ng opinyon ng publiko. Hindi na kailangang magalit. Unti-unting bumababa si Marquez ng emosyon. Sa upuan, bahagyang nakasimangot si Hukom Jao at nagbabala. Clerk ng nagsasakdal, bilang nakaupong hukom, obligadong kong beripikahin ang mga hinihingi ng iyong demanda. Kung wala kang sapat na batayan sa iyong mga argumento, ayon sa batas kriminal, ang pagbibigay ng maling saksi sa korte ay magreresulta sa kaso ng maling paglilitis na may pananagutang kriminal na isusulong alinsunod sa batas. Sa tabi ko, sobrang nervyos ni Emily na parang may mga pawis na namumuo sa mukha niya. Gusto niyang hilahin ang manggas ko para mapakalma ako, pero tumango ako ng seryoso. Your Honor, alam ko ang mga kahihinatnan ng paggawa ng maling pahayag. Tinatanggap ko ang buong responsibilidad sa lahat ng aking sinasabi sa korte na ito. Isang alon ng mga bulong ang sumabog sa korte. Bang! Bang! Utos sa korte, tinapak ni West Jao ang martilyo. Ipagpapatuloy niya, sige. Dahil nakumpirma na ang iyong mga hinihingi sa kaso, maaari nang ipresenta ng depensa, ang Bangko Sentral, ang kanilang sagot at mga panig na laban. Ito na ang kanyang pagkakataon. Marquez, bilang abogado ng Central Bank, bahagyang tumango. Narito ang aming sagot. Una, tungkol kay David Thompson, ang nagrereklamo. Pangalawa, ipapanindigan namin ang mga desisyon ng unang at ikalawang paglilitis ng munisipal na pangunahing korte at munisipal na intermediate court. Pangatlo, hinihiling namin na bayaran kami ng plaintiff ng buo para sa pinsala sa reputasyon na nagkakahalaga ng $500,000. Pang-apat, hinihiling namin na sagutin ng plaintiff ang lahat ng aming gastuseng legal. No, tapos na ang aking sagot at mga pagtutol. Bang! Pinapalo ni West Jao ang martilyo. Naipakita na ng parehong panig ang kanilang mga kahilingan. Ang sagot at mga kontradiksyon ng nagrereklamo ay tapos na. Naipakita na ng parehong panig ang kanilang mga kahilingan. Maaaring ipakita na ngayon ng nagdemanda ang mga kaugnay na ebidensyang paktwal at legal. Nang bumagsak ang salita ni West Jao, lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Sa kabila nito, ang mga hinihingi sa kaso ng nagrereklamo ay medyo nakababahala. Lahat ay nagnanais makita kung anong uri ng katotohanan at legal na batayan ang aking maipapakita. Emily, bilang aking katulong, sobrang kabado niya na pawis ang mga palad. Abogado, ano ang gagawin natin ngayon? May ebidensya ba tayo? Sandali, meron ba talaga tayong ebidensya? Nagmamakaawa si Emily na binabaliktad ang mga materyales ng kaso sa kanyang mga kamay.
Bahagyang kumikindat ang aking mga labi. Anong klaseng tanong yan? Intern ka pa lang sa law firm at nag-aalala ka pa rin tungkol dito. Kinuha ko ang mga materyales mula sa mga kamay ni Emily at nagsalita ng mahinahon. Your Honor, bago ipakita ang kaugnay na legal na batayan, nais kong ipaliwanag ng aking kliyente ang insidente. Bang, ang mosyon ay pinayagan. Maaaring ilarawan na ngayon ng akusado ang insidente. Sa kanyang upuan, dahan-daang umangat si David Thompson, nakatingin sa dalawang tagapagbantay sa kanyang tabi, medyo kinakabahan ang itsura. Nang magtagpo ang kanyang mga mata sa akin, bahagyang bumaba ang kanyang pag-aalala. Your Honor, maaari po ba akong makahingi ng tubig? Matapos magsalita si Hukom Jao, isang tagapagbantay ang naghain kay David ng isang bote ng tubig. Pagkatapos uminom, tuluyang nawala ang kanyang nervyos, at nagsimula siyang umiyak habang nakaupo sa sahig. Binilhan niya ako ng bahagi ng nakaw na pera. Pagkatapos, dinala ko ang pera sa ospital para bayaran ang mga bayarin. Itataas ko ang aking kamay. Your Honor, nais kong tanungin ang aking kliyente tungkol sa ilang detalye. Humihinto ang martilyo. Sige, ngunit hindi ka maaaring magtanong tungkol sa mga bagay na labas sa kaso o magturo sa layunin ng depensa. Matapos humingi ng pahintulot kay West Jao, tanong ko, akusado, nakilahok ka ba sa pagnanakaw? Hindi. Pwede mo bang ilarawan ng detalyado kung paano binigay sa iyo ng nakawan ng pera? Naalala ko na isang maikling nakawan ang nakakita sa akin na nakaluhod sa sahig na nakayuko ang ulo, umiiyak. Tinawag niya akong duwag, sinabing paano ako matatakot ng ganito. Sabi ko sa kanya na dahil nasa ospital ang aking ama, hindi ko nakuha ang pera. At nag-aalala ko sa aking ama, kaya ako umiiyak. Parang ninanakaw ng holdupper ang bangko para makuha ang pera panggasto sa kanyang pamilya. Pagkatapos marinig ang nangyari sa akin, naglabas siya ng 2 bungkus ng pera at ipinasok ito sa aking mga braso. Nagpapatuloy ako sa pagtatanong. At pagkatapos, ano ang ginawa mo muna nang ilagay ng magnanakaw ang pera sa iyong mga braso? Sagot ni David ng mabilis. Naaalala ko ng malinaw. Ang una kong instinct ay hindi kunin ito. Natatakot ako noon. Pagkatapos, sinumpa ako ng holdupper, tinawag na anak na walang utang na loob. Kaya kinuha ko ang pera. Maganda. Salamat sa iyong pakikipagtulungan. Your Honor, natapos ko na ang pagtatanong. Bang, bumagsak ang martilyo. Tumingin si West Jao sa mesa ng nagsasakdal. Natapos na ang pagtatanong ng kanilang abogado. Maaari mo nang simulan ang iyong mga pahayag sa batas. Oo, kagalang-galang. Dahan-dahan kong nilalabas mula sa aking mga materyales ang mga pangunahing isyong inilutang ng prosekusyon sa unang paglilitis. Your Honor, ito ang mga isyo at hatol ng prosekusyon mula sa unang paglilitis sa munisipal na pangunahing korte. Naniniwala ako na maraming problema ang hatol na ito, maraming hindi makatwirang aspeto na nagdulot ng seryosong pinsala sa aming kliyente. Nakatuon ang lahat ng mata sa akin sa loob ng korte, hindi makatwiran ng hatol sa unang paglilitis. Sinusubukan ba niyang baliktaran ito? Lahat ng hurado at manunood ay nakatingin sa akin. Maging ang mga nanonood sa livestream ay biglang napalingon. Ibig bang sabihin nito na sinubukan niyang hamanin ang hatol sa unang paglilitis, sinusubukang baguhin ang desisyon ng korte, haha. Sa tingin ko, ito talaga ang ibig sabihin nito. Ano man ang magiging pinal na hatol, nakakatuwang subukan na baligtarin ang unang paglilitis. Pagtatanong sa mga hindi makatwirang bahagi ng hatol sa unang paglilitis ay ayos lang, pero ang pagbawi nito ay nangangailangan ng bagong ebidensya. Mukhang sobrang kumpiyansa ang batang abogadong ito. Nakikita ni Professor Stone ang mga komento at nanonood ng livestream na may bahagyang ngiti. Kahanga-hanga ang abogadong ito nang nagrereklamo. Hindi pa ako sigurado kung paano planong baguhin ng abogadong ito ang unang hatol sa paglilitis, pero maganda naman ang kanyang pagganap sa korte. Ang focus ko sa kasong ito ay nakatuon sa hatol ng paglilitis mismo. Hindi ako pamilyar sa mga dokumento ng unang at ikalawang paglilitis, kaya hindi ako makapagbibigay ng hatol. Tuloy lang tayo sa panonood. Sa korte, bahagyang nagkukuro ang noo ni West Jao, kalmado ang tono niya. Tungkol sa unang hatol ng Municipal Primary Court, anong mga hindi makatwirang aspeto ang maaaring mapatunayan ng abogado ng akusado na pwedeng labanan gamit ang mga batas? Oo, Your Honor, tumango ako. Ito ang hatol ng Municipal Primary Court para sa aming kliyente. Una, inakusahan ng Municipal Primary Court na sadyang kinuha ng aming kliyente ang perang ninakaw ng mga sospek mula sa bangko, ngunit pinili pa rin itong kunin ito. Kaya't hinatulan ng korte na ang layunin ng aming kliyente ay magnakaw ng pera mula sa bangko, kaya't siya ay kinumpiska bilang isang kasabwat. Pangalawa, ginamit ng Municipal Primary Court ang katotohanang nakipag-ugnayan si David Thompson, ang aming kliyente, sa mga sospek. Bilang karagdagang kumpirmasyon, hindi namin tinatanggap ang 2 puntong ito ng hatol. Una, malinaw nang sinabi ni David Thompson na medyo komplikado ang mga sumusunod. Una, malinaw na sinabi ni David na sinasadyang tinanong siya ng sospek kung bakit siya umiiyak sa bangko. Matapos marinig ang kanyang sitwasyon, kusa siyang binigyan ng pera ng sospek upang mailigtas ang kanyang malubhang may sakit na ama sa ospital. Bukod pa rito, ang unang emosyonal na estado ni David ay pagkabahala at takot kaya wala siyang intensyong magnakaw. Bukod pa rito, sinabi ni David na binaboy siya ng sospek. Sa sitwasyong iyon, malinaw na ipinakita ng pagbibiro ng sospek kay David ang kanyang hindi pagkagusto sa ginawa ni David. Sa mahalagang pagkakataon, hawak ng sospek ang isang mapanganib na armas at maaaring siyang makasakit kay David ng walang dahilan.
Sa ganitong sitwasyon, walang katiyakan ng kaligtasan ni David. Ayon sa aming mga batas, si David ay pumasa sa mga kondisyon para sa depensa ng panggigipit. Kaya't wala siyang pananagutang kriminal. Batay sa mga nabanggit, hindi namin tinatanggap ang ikalawang punto ng desisyon ng munisipal na hukuman. Kaya't nilalabanan namin ang parehong unang at ikalawang hatol sa paglilitis laban sa aming kliyente, David Thompson. Ano, ang hukuman ay nagkagulo sa ingay. Lahat ay nagulat sa matalim na mga argumento na aking inilabas. Matapos silang pag-isipan ng mabuti, ilan ay tinitingnan ako ng may paghanga. Nagniningning din ang mga mata ni David. Inosente ako, may pag-asa pa ba? Hindi ako mapupunta sa bilangguan, maaaring mawala ng Central Bank. Kahanga-hanga, nahanap ng nanay at tatay ang isang napakagaling na abogado. Si Emily ay huminga ng malalim na buntong hininga ng pag-asa. Tinitigan niya ako ng may malaking paghanga. May pag-asa pang manalo sa kasong ito. Kamangha-mangha, talagang tama ang pinili kong sumali sa kumpanyang ito. Samantala, sa opisina ng legal ng Central Bank, nakatitig ng nakakatakot ang madilim na mukha ni William Ross kay Vincent Shaw. Direktor Shaw, hindi mo ba siniguro na mananalo tayo? Anong nangyayari ngayon? Mabilis nang umiti si Vincent. Direktor Ross, huwag mag-alala, hindi pa tapos ang kasong ito. May tunay na galing ang kanilang abogado, pero hindi lang nakaupo ang aming legal na departamento at kumukuha ng sahod. Tama ang 2 punto na binanggit ng abogadong ito, ngunit maraming isyo ang unang hatol sa paglilitis. Ang natitirang mga punto ang pinakamahalaga. Inilalabas ni Vincent ang mga file ng unang hatol sa paglilitis. Tumingin si William sa mga ito at nagbiro ng malamig. Mas mabuting walang magiging problema. Bantayan mong mabuti ang livestream na ito. I-report mo agad sa akin kung may mangyari man. Kinakabahan na ako. Tandaan, hindi tayo pwedeng matalo sa kasong ito pag alis ni William sa opisina. Huminga ng malalim si Vincent at pinunasan ng pawis sa kanyang noo. Ang presensya ni William kanina ay nagdulot ng malaking pressure sa kanya. Bilang direktor ng legal na departamento, alam niya ang kasong ito ng buong buo. Siguradong panalo sila, ngunit nang makita niya ang kalaban na abogado, biglang pumasok sa isip ni Vincent ang isang di niya maalis-alis na pag-iisip. Paano kung manalo sila? Sa paggising niya, pinagsasampal ni Vincent ang sarili niya. Imposible. Paano makakapanalo ang isang maliit na hindi kilalang kumpanya at walang pangalan na abogado? Sa korte, tumitingin ako kay West Zhao. Your Honor, tapos na po ang aming pahayag. Tumango si Judge Zhao ng bahagya at tumingin kay Marquez. May idadagdag ba ang Central Bank o ang prosekusyon? Nagmamaktol si Marquez habang nakatitig sa akin. Talagang kakaiba itong abogadong ito, tanging unang 2 punto lang ang tinutukan at ni hindi man lang binigyang pansin ang natitirang bahagi ng hatol. Itinaas ni Marquez ang kamay niya. Hono, mayroon po akong mga tanong. Nagpapakita siya sa hukom. Tumingin si West Zhao sa depensa, kay Marquez. Maaaring magtanong ang abogado sa korte. Huminga ng malalim si Marquez at kinuha ang unang hatol sa paglilitis. Ibinigay niya ito sa isang kalapit na kawani ng korte. Nais kong ipawalang sala. Nang makita ni West Zhao na ito, seryosong nagsalita siya. Ang abogado ng nagsasakdal mula sa Don Law Firm ay kamakailan lamang na ipahayag ang kanyang hindi pagkakasya sa unang hatol ng Municipal Primary Court at naglahad ng mga kaukulang dahilan, ngunit ang tagapagsalita ng nagsasakdal, pipili ka lang ng mga punto at hindi pinapansin ang natitirang mga issue. Ang ikatlong punto ng hatol ay natinukoy ng munisipal na pangunahing korte na alam ni David Thompson na pag-aari ng bangko ang pera, ngunit pinili pa rin niyang gamitin ang ari-arian na iyon upang bayaran ang hospital bills. Ang nasasakdal na si David Thompson ay malinaw na sinabi kanina na pagkatapos umalis ni David sa bangko, hindi na siya nasa panganib, pero pinili pa rin niyang dalhin ang pera sa ospital. Batay sa puntong ito, masasabi natin na ito ay sariling pasya ni David, hindi ang sitwasyong pinapaliwanag ng abogado ng nagrereklamo na pinilit siya. Tinanong ko ang abogado ng nagsasakdal kung malinaw na alam ng kliyente ninyo na iyon ay ari-arian ng bangko, bakit niya pinili na pumunta sa ospital sa halip na tawagan ang pulis upang isumbong ang pera ng bangko o maghintay hanggang makarating sa isang ligtas na lugar bago ibalik ang pera. Ipinapakita nito na alam niya na ito ay pera na ninakaw mula sa bangko. Nang umalis siya sa bangko, wala nang panganib si David at hindi na siya kwalipikadong gamitin ang depensa ng panggigipit. Pinagsasama ang dalawang salik na ito, hindi ba't ito ay isang subhetibong paggamit ng nakaw na pera mula sa bangko upang iligtas ang kanyang ama? Siyempre, naiintindihan ko na ito ay likas na katangian ng tao. Hindi ko tinatanggihan ang emosyonal na pag-aalala at pagmamahal ni David para sa kanyang ama, ngunit mula sa pananaw na pangyayari at legal, walang problema sa hatol laban kay David. Matapos tapusin ni Marquez, tumingin siya sa aking direksyon. Yung huling bahagi ay pinalutang lang. Alam niya na maraming opinyon ng publiko tungkol sa kasong ito, kaya dapat siyang maging maingat sa pananaw ng publiko. Bahala na ang nagrereklamo kung may pagtutol o ibang pananaw tungkol sa pagtanggol ng nasasakdal. Sinalubong ako ni Marquez ng isang mapanghamong tingin. May bahagyang ngiti sa aking mga labi, ito na mismo ang hinihintay ko. Dumating na ang pagkakataon na pabagsakin ng Central Bank. Huwag kang mag-alala, walang pagtutol ang aking panig sa sinabi ng depensa. Tama ang pananaw ng abogado, ngunit may isang bagay na nakaligtaan siya. Gusto kong tanungin ang tagapagtanggol, paano mo matutukoy na ang pera sa kamay ni David ay pagmamay-ari ng bangko?
Sinabi ng abogado ng depensa na ginamit ni David ang pera ng bangko para bayaran ang hospital at ito ang nagsilbing batayan sa pagtukoy sa layunin ni David. Pero paano mo mapapatunayan na pag-aari nga ng bangko ang pera? Nagulat si Marcus Lee sa tanong ko. Anong ibig sabihin yan? Anong sinasabi mo? Paano mapapatunayan ng bangko na sa kanila ang pera? Talagang nakakabastos ang tanong na ito. Hindi lang si Marcus Lee ang nagulat kundi marami ring nanonood sa korte ang nalilito. Magagawa mo yan. Ang galing. Ang talas ng tanong na iyon, nabibighani ang mga nanonood ng live na pagdinig sa ilang segundo. Haha, ano ang ibig sabihin nito? Pahintulutan ng bangko na patunayan na ang pera nito ay pag-aari ng bangko. May tunay na galing ang abogadong ito. Patungo ang kasong ito sa direksyong hindi ko inaasahan. Pakiramdam ko parang sira na ang utak ko. Hindi ba tungkol ito kay David Thompson? Hindi ba dapat itong tutukan ng pagpapababa ng sentensya ni David? Dapat ay nasa depensa ang bangko. Bakit ngayon sobrang agresibo ng abogado ni David? Hindi ako sigurado, pero nakakabighani ang paglilitis na ito. Talagang nakakatuwang panoorin. Hindi ko talaga maintindihan. Pakinggan natin ang sasabihin ni Professor Stone mamaya. Sa korte, ang mapanlinlang kong tanong ay tuluyang pinatahimik si Marcus Lee. Sa isang sandali, hindi niya mauari kung ano ang iniisip ko. Mula sa pananaw ng pagtatanong, tunay na walang mali ang tanong ko. Ngunit sa isang factual na pananaw, kung ang perang ninakaw ng mga magnanakaw mula sa bangko ay hindi pag-aari ng bangko, ito ba ay nahulog mula sa langit? Si Emily Carter ay tinitigan ako ng may pag-iisip na parang nagsisimula ng maunawaan ng isang bagay. Pinukol ni Juez Patricia Giao ang kanyang martilyo at tinitigan ako ng mahinahon. May ebidensya ba o legal na batayan ng abogado ng nagsasakdal upang suportahan ang pahayag na ito? Oo, kagalang-galang. Kinuha ko ang isang dokumento mula sa mga record ng unang paglilitis. Your Honor, ito ay ebidensyang ibinigay ng prosekusyon noong unang paglilitis. Ayon sa ebidensyang ipinasa ng prosekusyon, nagkaroon ng kaguluhan sa bangko noong panahong iyon. Hindi lamang ninakaw ng mga kawatan ng pera mula sa bangko, kundi ninakaw din nila ang mga customer na nagsasagawa ng withdrawal, pinagsasama-sama ang lahat sa mga sako na gawa sa burlap. Ayon sa footage ng surveillance, ang holdupper na binigyan si David ng pera ay sadyang kinuha ang 2 sako ng pera mula sa sako na gawa sa burlap. Hindi maipapakita kung ang 2 sako ng pera ay ninakaw mula sa bangko o galing sa mga customer na nag-withdraw na at naghahanda ng umalis. Paano mapapatunayan ng bangko na pagmamay-ari ng bangko ang perang ito? Kung hindi nila ito mapapatunayan, hindi maaaring patunayan ng bangko na nakilahok ang aking kliyente sa pagnanakaw sa bangko. Ang perang ito ay nakuha talaga sa pamamagitan ng pagnanakaw, ngunit hindi ito ang nanakaw ng aking kliyente. Ibinigay ito ng magnanakaw sa aking kliyente. Sa pinakamasama, ang aking kliyente ay guilty lamang sa hindi makatarungang pagyaman. Lahat sa silid-aralan ay tila nalilito ng husto. Sa totoo lang, maaari mong ipaliwanag ito sa ganitong paraan. Bahagyang nakasimangot si Hukom Patricia Giao. Matapos ang maraming taon bilang punong hurado, naisaayos niya ang daan-daang kaso. Sa pagkakataong ito, ang kaso ng pagnanakaw ni David Thompson ay may malaking epekto sa lipunan, kaya't itinakda siya bilang presiding judge ng korte. Ngunit ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakatagpo siya ng kaso na may ganitong kalabuan at nakababahala ng mga tanong. Tumingin siya sa panig ng bangko. May ebidensya ba ang bangko upang talikuran ang tanong ng abogado ng nagsasakdal? Galit na galit si Marcus Lee sa sandaling ito. Kailan naging kailangang patunayan ng bangko na pagmamay-ari nito ang pera? Gusto sanang magmura ni Marcus Lee pero pinagbawalan na siya ng isang beses. Kung maging seryoso, aalisin siya sa paglilitis. Wala nang ibang magagawa, pinilit niyang kalmayan ang sarili. Tumataas ang kanyang kamay at nagsasalita, huwag kang mag-alala, hindi ako sumasang ayon sa argumento ng kalaban. Kapag nasa loob ng bangko ang mga customer, may karapatan at responsibilidad ang bangko na tiyakin ang kanilang kaligtasan at privacy. Hindi pa nakalabas ang mga customer ng bangko, kaya natural na itinuturing na responsibilidad ng bangko ang pera, dahil dapat itong panagutan ng pangunahing o buong pananagutan sa pagkawala ng pera ng mga ninakaw na customer. Ayon sa alokasyon ng pananagutan, kung hindi pa nakalabas ang mga customer sa loob ng bangko, natural na itinuturing na pag-aari ng bangko ang pera. Anumang nakaw ng mga kawatan, mula man sa bangko o sa mga customer, ay itinuturing na ari-arian ng bangko sa loob ng pasilidad ng bangko. Tinitigan ni Marcus Lee ng matindi ang upuan ng abogado nang nagrereklamo, puno ng galit sa akin. Ngumingiti ako ng walang pakialam at itinaas ang kamay ko. Huwag po, Your Honor, tungkol sa pahayag ng Central Bank na ang mga customer na hindi pa umaalis sa loob ng bangko ay sakop ng pananagutan ng bangko sa kanilang mga nawalang ari-arian, tumatanggi ako. Your Honor, ito ay isang kaso mula 6 na buwan na ang nakalipas. Ang kaso ay tungkol sa isang customer ng bangko na nagwi-withdraw ng pera sa bangko. Katatapos lang ay withdraw ang pera ng ito ay targeted at nakawan ng isang holdupper na nakapaghintay. Nahuli ang holdupper, ngunit nagastos na ang pera at hindi na ito maibabalik ng tao. Ang customer na nag-withdraw ng pera ay humingi ng kompensasyon mula sa bangko at nagsampa ng kaso laban sa Central Bank. Gayunpaman, ginamit ng bangko ang kanilang pulisya na walang pananagutan pagkatapos ng transaksyon at iginiit na ang partido ay nabigo sa pagprotekta sa kanilang sariling ari-arian na sa huli ay nagdulot sa pagkatalo ng customer sa kaso.
Ito ba ang tinatawag ng central bank na pangangalaga sa kaligtasan ng ari-arian ng mga customer sa loob ng bangko? Ito ba ang ibig sabihin ng central bank na ang mga customer na hindi pa umaalis sa bangko ay protektado ang kanilang pera ng bangko at ang mga pagkalugi ay sakop ng bangko? Naninindigan kami na hindi kami sang-ayon sa bagay na ito. Your Honor, hinihiling namin na payagan ng customer mula sa kasong iyon na pumasok bilang saksi. Humikbi si Judge Patricia Zhao at pinukol niya ang kanyang martilyo. Pagkatapos magsalita, pinayagan ng kahilingan ng abogado ng nagsasakdal na magpasok ng saksi, isang kawal ang naghahatid sa isang babae na nasa 40s o 50s papunta sa korte. Pumasok ang babae sa korte at direktang tumitig kay Marquez Lee. Bigla na lang nakaramdam ng hindi magandang pakiramdam si Marquez Lee. Sa upuan, binabasa ni Hukom Patricia Zhao ang impormasyon ng saksi. Ang saksi ay si MS. Wilson, 46 na taong gulang. Tama ba ang impormasyong ito? MS. Wilson tumango ng mariin. Your Honor, ako si MS. Wilson, tama ang pagkakakilanlan. Matapos mapatunayan ang pagkakakilanlan, ipinagpatuloy ni Huwes Patricia Zhao. Napatunayan ang pagkakakilanlan ng saksi. Pakilista ang kaugnay na sitwasyon. Pagkatapos marinig ito, tila nakahanap si MS. Wilson ng paraan, ang kanyang boses 6 na buwan na ang nakalipas, nagdeposito ako ng pera sa Central Bank. Maaaring hindi mukhang malaki ang halaga para sa Central Bank. $150,000. Pero iyon ay pera na pinaghirapan naming mag-asawa ng ilang taon para ipon para sa aming anak na bumili ng bahay. Pagkatapos kong i-withdraw ang pera, may isang tao na agad na nagnakaw nito. Nang mahanap nila ang tao kalaunan, nawala na ang pera. Sumunod kami sa payo ng aming abogado at nagsampa ng kaso laban sa bangko. Pero ginamit ng bangko ang kanilang pulisya na walang pananagutan pagkatapos ng transaksyon at inangkin na hindi ko naalagaan ng maayos ang pera. Tumanggi silang tumanggap ng responsibilidad at natalo ko ang kaso. Ngayon ang tamang pagkakataon. Gusto kong tanungin ng Central Bank ano ang ibig sabihin nito. Double standard, hindi ba, nang inakusahang kita, sinabi mong walang pananagutan pagkatapos ng transaksyon. Ngayon na inaakusahan ka na, sinasabi mo na ang perang ninakaw sa loob ng bangko ay nangangahulugang ang bangko ang dapat managot ng pangunahing o buong buo sa mga pagkalugi ng customer. At ayon sa alokasyon ng pananagutan, kung hindi pa umaalis ang mga customer sa bangko, natural na kabilang ang pera sa bangko. Kaya hindi mo ba dapat ibalik ang pinaghirapan kong pera? Sabihin mo nga, hindi ba dapat, nagsimula si MS? Wilson nakalmado ang pagsasalaysay, pero unti-unting naging galit at sa huli ay nagsusumpa ng matindi. Sinusubukan ng bailiff na kontrolin siya ngunit hindi niya magawa. Nagsisimula ng mag-usap ang mga nanonood sa courtroom at livestream. Sa ganitong paraan, talagang may doble standard ang Central Bank. Sa isang banda, nagsasabing biktima, sa kabilang banda, siya ang salarin. Ang pakikitungo sa Central Bank ay swerte-swerte lang. Sa tingin ko, hindi ganito kalupit ang ibang bangko. Hindi sigurado. Maaaring mag-iwan ng komento dito ang mga tao tungkol sa mga bangkong dapat iwasan sa korte. Nakikita ni Huwes Patricia Zhao na nawawala sa kontrol ang testigo at pinapalo ang kanyang martilyo. Pinapayuhan ng saksi ng nagsasakdal na kontrolin ang kanyang emosyon. Hindi pinapayagan ng pang-iinsulto sa defendant sa loob ng korte. Ito ay isang babala. Nang marinig ang boses ng hukom, agad na naibabalik ni MS. Wilson ang kontrol sa kanyang emosyon. Pasensya na po, Your Honor. Nabigo akong kontrolin ang aking emosyon sa korte. Pasensya na. Walang ekspresyon si Huwes Patricia Zhao. Ginoo, natapos ko na ang aking salaysay. Kawani, dalhin ang saksi ng nagsasakdal palabas. Pagkatapos umalis ni MS. Wilson sa korte, tinitigan ni Hukom Patricia Zhao si Marquez Lee tungkol sa pahayag ng saksi ng nagsasakdal na nabigong gampanan ng Central Bank ang tungkulin nitong protektahan ang kaligtasan ng ari-arian ng mga kliyente sa loob ng bangko. Nais bang magbigay ng karagdagang paliwanag ang depensang Bangko Sentral tungkol sa sitwasyon noon? Mahigpit na pumigla si Marquez Lee, pilit na pinananatili ang kanyang kalmado. Tunay na nakakapagod ang paglilitis na ito para sa kanya. Pakiramdam niya ay hindi niya na mananalo sa kaso. Matapos huminga ng malalim, siya ay bumaba ang loob. Ginoo, ang saksi ng nagrereklamo ay kamakailan lang nanira sa Bangko Sentral sa loob ng korte. Kaya may mga pagdududa ako tungkol sa kalagayan ng isipan ng saksi ng nagsasakdal. Kaya naniniwala ako na ang sinabi ng saksi ng nagrereklamo sa korte ay hindi sapat upang ituring na ebidensya sa korte. Matapos magsalita ni Marquez Lee, napansin niya ang bahagyang ngiti sa mukha ko sa kabila niya. Bigla siyang nakaramdam ng hindi magandang pakiramdam. Habang iniisip ni Huwes Patricia Zhao kung papayagan ang hiling ni Marquez Lee, itinaas ko ang aking kamay. Napapansin ito ni Hukom Patricia Zhao at nagtatanong, may ay dadagdag ba ang abogado ng nagsasakdal? Bahagya akong ngumiti at itinaas ang mga dokumentong nasa aking kamay. Isang mas malapit na tingin ang nagbubunyag ng halos 100 pahina. Tumingin si Marquez Lee sa akin ng may pagkalito. Ngumiti ako kay Marquez Lee at nagpatuloy. Huwag kang mag-alala, sumasang-ayon kami sa hiling ng abogado ng nasasakdal. Gayunpaman, mayroon pa kaming ilang mga saksi na makakapagsalita na nabigo ang Central Bank na protektahan ang kaligtasan ng ari-arian ng mga kliyente sa loob ng bangko. Mahigpit na nagkukos ng kulubat ang noo ni Marquez Lee. Tigilan mo na ba talaga? Nawawala na siya sa sarili. Talagang nawawala siya sa sarili niya.
Hindi alam ni Marcus Lee kung paano ilalarawan ang kanyang kasalukuyang nararamdaman. Sinasabi lang niya na maaaring may problema sa pag-iisip ang kalabang saksi. At sa halip na talakayin ito, inilalabas ko ang isang tambak ng mga materyales tungkol sa saksi. Paano ka naging ganito katakaw-takaw? Talagang nakakatawa na ito. Nakagawa na si Marcus Lee ng maraming kaso at ni minsan ay hindi niya nakita ang ganito. Tuluyang bumagsak ang kanyang paninindigan. Ngumingiti ako ng tahimik, pinapanood si Marcus Lee na bumabagsak. Hindi ka ba nagpakitang mayabang noon? Akala mo makikipagdebate ka pa rin sa akin, hindi na nga ako nakikipagdebate sa iyo ngayon. Sinasabi mong maaaring may problema sa pag-iisip ang saksi na ito. Paano naman ang iba? Hindi silang lahat ay maaaring magkaroon yan, di ba? Sige na. Hindi mo ba ako minura mula sa Donlo na dalubhasa sa pagpapayo tungkol sa kasal? Anong masama sa pagpapayo tungkol sa kasal? Maaari pa rin kitang iwan na tuluyang nalilito sa kriminal na paglilitis. Bahagya akong ngumingiti at nagpapatuloy. Ano, ang ebidensyang hawak namin ay sapat na upang ipakita ang mga sitwasyong hindi naprotektahan ng bangko ang ari-arian ng mga kliyente. Kaya't hinihiling namin na ibasura ang dating argumento ng abogado ng Central Bank ng nasasakdal. Thod, pinapalo ni Hukom Patricia Giao ang kanyang martilyo. Tinanggihan ng dahilan na inilatag ng nagrereklamo para sa kahilingan. Batayan, may legal na obligasyon ng bangko na pangalagaan ang ari-arian ng mga customer. Ang ebidensyang ipinakita ng nagrereklamo ay hindi sumasalamin sa pangkalahatang gawain. Ang kahilingan mismo ay pinagkalooban. Batayan sa pagpayag. Nabigo ang pangunahing bangko ng defendant na tuparin ang obligasyong tiyakin ang kaligtasan ng mga customer ng bangko. Sa sandaling tumama siya ng martilyo, malinaw na ipinaliwanag ni Hukom Patricia Giao ang kanyang dahilan. Gayunpaman, may ilang nanonood ng live stream ng paglilitis na hindi maintindihan ang ibig sabihin nito at nagtatanong. Ginoo Stone, ano ang ibig sabihin ng pagtanggi at pagpayag? Oo, nalilito talaga ako. Ginoo Stone, paki-explain. Ngumiti ng bahagya si Ginoong Robert Stone at ipinaliwanag ang hatol ni Hukom Patricia Giao. Ang dahilan kung bakit tinanggihan ang ipinahayag na dahilan ng nagsasakdal ay dahil ang kanilang paliwanag at ebidensya ay nagpapakita. Walang responsibilidad ang bangko na protektahan ang kaligtasan ng ari-arian ng mga customer, ngunit ayon sa mga batas, kailangang tiyakin ng mga bangko ang kaligtasan ng ari-arian ng customer sa kanilang mga pasilidad. Ang pagkapanalo ng bangko sa mga kaso laban sa mga nasasakdal nitong customer ay hindi kumakatawan sa pangkalahatang gawain. Kung papayagan ng dahilan, magpapakita ito na walang responsibilidad ang mga bangko na protektahan ang kaligtasan ng ari-arian ng customer, ngunit kung tatanggihan ng buo, hindi pa rin magagampanan ng Central Bank ang kanilang mga obligasyon sa kasong ito. Matalinong ang paghawak ng hukom dito. Ang pagtanggi sa ipinahayag na dahilan ng nagsasakdal ay nagpapanatili ng dangal ng batas. Ang pagbibigay ng kahilingan mismo ay nagpapakita na talagang nabigo ang Central Bank sa kanyang mga tungkulin. Mali ang tinahak ng Central Bank mula sa simula ng kasong ito, tuluyang napunta sa panig ng kalaban. Bahagyang tumango si Professor Robert Stone. Natatakot ako na matatalo ang Bangko Sentral sa kasong ito. Matatalo ba ang Bangko Sentral? Kung sinasabi ni Professor Stone na talo ang Bangko Sentral, tiyak na talo na ito. Siyempre, tingnan mo kung sino si Professor Stone. Tinitingnan ni Professor Robert Stone ang mga komento at bahagyang ngumiti. Sige, panoorin natin ang huling pahayag at hatol. Your Honor, hindi ako pinayagang magpatuloy magsalita at magpaliwanag. Hinihiling ko na ideklara na walang bisa ang naunang hatol. Tinatanggihan ang kahilingan. Tumingin si Marcus Lee na parang naguguluhan. Ano ang ibig sabihin ng hindi pinapayagan ng kahilingan? Your Honor, maaari ko bang malaman kung bakit tinanggihan ang aking kahilingan na ipahayag na ang hatol at naabisuhan na ang akusado? Tinatanggihan ang kahilingan. Kung nais ipagpatuloy ng akusado ito, maaaring humiling ng pagsusuri administratibo pagkatapos ng paglilitis, ngunit tinanggihan ang kasalukuyang kahilingan. Kung ipagpapatuloy ng abogado ng akusado ang pag-uusap tungkol dito, magbibigay ng ikalawang babala. Nakatingin si Marcus Lee sa hukuman na walang magawa at dahan-daang binibitawan ng mga salita. Opo, iyong hukom. Tumingin si Hukom Patricia Giao nang walang pakialam sa panig ng nasasakdal, partikular kay Marcus Lee, pagkatapos ay tumingin sa akin at tinapik ang kanyang martilyo. Ngayon ay gagawin na ng nag-abla at ng nasasakdal ang kanilang huling pahayag sa korte. Abogado ng nag-abla, pakiusap, gawin na ang iyong huling pahayag. Opo, iyong kagalang-galang. Ang susi sa isang pahayag sa korte ay kung ito ay makakaantig sa hukom at naghanda na ako para dito ng maaga. Hindi na kailangan ng emosyonal na paghihikayat. Kung magiging patas ang hatol sa kasong ito, hindi tayo matatalo at mababawasan ang sentensya ni David. Batay sa aking dating pagkakaintindi kay Hukom Patricia Giao, ang pinakamahalaga sa kanya ay ang legal na interpretasyon. Dahan-dahan akong tumayo. Ginoo at mga miyembro ng hukuman, batay sa mga dokumento at ebidensyang ipinasa namin, wala na kaming aidadagdag. Gusto ko lang sabihin na ang legal na katarungan ay hindi magdudulot ng maling pagkakakulong sa isang mabuting tao. Tinitigan ako ni Hukom Patricia Giao nang may kasiyahan at bahagyang tumango. Tapos na ang pahayag ng nagsasakdal. Maaaring magsalita na ang nasasakdal. Alam ni Marcus Lee na ito na ang huling pagkakataon ng Bangko Sentral. Dahan-daang tumayo si Marcus Lee. Ginoo at mga miyembro ng hukuman, sa kasong ito, ang aming Bangko Sentral ang biktima.
Naniniwala ako na natural lang na magkaroon ng pakikiramay ang mga tao, ngunit ang batas ay patas. Sa huli, ang ating central bank ang biktima. Ang kahilingan ng nagsasakdal bilang biktima na magbigay ng kompensasyon ay hindi angkop, tapos na ang pahayag. Matapos pakinggan ang salaysay ni Marques Lee, tinitigan ni Hukom Patricia Giao ang akasadong si David Thompson na nakaharap sa hukuman ng walang ekspresyon. Maaaring magbigay ng huling pahayag ang akusado. Tumingin si David sa nakataas na hukuman pagkatapos ay tumingin sa aking direksyon. Ginoo at mga miyembro ng hukuman, wala akong pagtutol sa paglilitis na ito. Handang tanggapin ang anumang hatol na ipalalabas. Tapos na ang pahayag. Magpapahinga na ang korte. Ititigil muna ang sesyon ng 30 minuto. Magkakaroon ng pagbubuo muli ng korte sa loob ng 30 minuto upang ipahayag ang hatol. Hinaampas ni Hukom Patricia Giao ang kanyang martilyo, pumasok sa yugto ng recess. Nang ideklara ni Huwes Patricia Giao ang recess, lahat ng nasa korte ay tumayo, nakatingin habang umaalis si Huwes Patricia Giao at ang 3 miyembro ng hukuman sa mataas na bangko. Sa panahon ng recess, lahat ay nababahala tungkol sa huling hatol na ipapahayag. Tanging isang tao lamang ang hindi, ako. Nasisikip ang palad ni Emily Carter. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na personal niyang dinaluhan ng isang paglilitis. Nasaksihan din niya ang aking mga argumento sa korte. Bagamat tapos na ang mga argumento, hindi pa rin alam ang hatol, kaya sobra siyang kabado. Tinitigan ni Emily Carter ako ng may pagtataka. Abogado, hindi ka ba kinakabahan sa huling resulta ng paglilitis? Isang malaking kaso ito at naka-livestream pa. Narinig ko na nagdudulot ito ng malaking gulo. Hindi ka ba nag-aalala kahit kaunti? Pumikit ang sulok ng aking labi, hindi na kailangang kabahan pa. Ang nararapat husgahan ay husgahan. Hindi ito kailangang mangyari. Hindi tayo ang dapat mag-alala. Tingnan si Attorney Lee. Bilang legal na tagapayo ng Central Bank, dapat mas kabahan siya kaysa sa atin. Emily Carter tumingin kay Marques Lee na nakatingin sa kanyang direksyon at di maiwasang sabihin, Attorney, mukhang tinitingnan tayo ni Marques Lee. Tumingin ako pataas at napansin si Marques Lee na nakatitig sa akin na may halong galit, ayaw, nervyos, at iba't ibang negatibong emosyon. Bahagya akong ngumiti, huwag mag-alala tungkol kay Attorney Lee. Nag-eehersisyo lang siya ng mata. Samantala, pagkatapos ng recess, nagsasagawa ang 3 miyembro ng hukuman, ang punong hukom at 2 kasapi, ng huling pagdedesisyon. Tungkol sa kasong ito, mayroon ba kayong 2 opinyon? Tumingin si Hukom Patricia Giao sa 2 kasamang panel. Isa sa kanila ang nagsasalita. Tungkol sa pahayag ng nagsasakdal na inosente si David, ang unang paglilitis ay nagparusa ng 20 taon na pagkakakulong. Pinanatili ito sa ikalawang paglilitis. Kung ang ating huling apela ay magkaiba ng husto, hindi ba ito magdudulot ng kontrobersya? Ang isa pang kasapi ng panel ay tumango bilang pag-ayon. Bahagyang nagbuntong hininga si Hukom Patricia Giao. Ang hatol ay nakabase sa batas. Hindi na natin kailangang banggitin ang unang at ikalawang paglilitis. Sundan natin ang hatol ng nakaupong hukom. Sa huli, nagkakasundo ang 3 na hayaan si Hukom Patricia Giao ang gumawa ng pinal na desisyon. Sa korte, mabilis na lumipas ang 30 minuto. Lahat ng nakasubaybay sa kasong ito ay sabik na naghihintay sa pinal na hatol. Nang pumasok si Huwes Patricia Giao at ang 3 miyembro ng panel sa korte, lahat ay tumayo. Nanginginig na tinitingnan ni Marques Lee ang upuan ng hukom. Wala siyang tiwala sa magiging resulta ng paglilitis na ito at maghihintay na lamang sa pag-announce ni Huwes Patricia Giao ng hatol. Tumingin sa panig ng nagdemanda, napansin niya ang aking relaxed na ekspresyon at bumaba ang kanyang puso. Hawak ni Judge Patricia Giao ang mga dokumento ng hatol at dahan-daang nagsasalita sa ilalim ng titig ng lahat. Ang kasong ito ay isang pinal na apela na pinakikinggan ng korte na ito, ang Pambansang Korte Suprema ng Munisipyo. Ang nagdemanda ay si David Thompson, ang akusado ay ang Central Bank. May jurisdiksyon ng hukuman na ito sa kasong ito. Ang lahat ng naangkop na batas ay nakabase sa batas pambansa. Ayon sa ating kriminal na kodigo, kabilang sa mga elemento ng pang-hold up ang paggamit ng karahasan, panggigipit o pagbabanta upang nakawin ang ari-arian ng kumpanya. Ang pahayag ng prosekusyon na si David Thompson ang naging kasabwat sa pagnanakaw ay hindi tumutugon sa mga legal na pangangailangan. Hindi ginawa ni David Thompson ang krimeng pagnanakaw. Gayunpaman, sadyang tinanggap ni David ang pag-aari na ilegal na nakuha at pinili pa rin niyang gamitin ito upang bayaran ang bayarin ng kanilang ama na nagiging dahilan ng hindi makatarungang pagyaman at paglilipat ng ilegal na pondo at pagtatago ng ninakaw na ari-arian. Dahil sa mga pangyayari at kagipitan ng sitwasyon at isinasaalang-alang na nawalan si David ng pangunahing katinoan noong panahong iyon, pinaikli ang sentensya. Si David Thompson ay hinatulan ng 6 na buwan na pagkakakulong na may isang taong probasayon at kailangang ibalik ang ilegal na nakuha niyang ari-arian. Tungkol sa kahilingan ng nagrereklamo para sa kompensasyon mula sa Central Bank, tunay na sangkot ang Central Bank sa kasong ito. Inutusan ng Central Bank na humingi ng paumanhin kay David Thompson. Lahat ng iba pang paghahabol ay tinanggihan. Tungkol sa mga paghahabol ng nasasakdal, lahat ay tinanggihan. Ito ang pinal na hatol sa apela. Ayon sa aming batas proseso, ipapadala ng korte ang nakasulat na desisyon sa lahat ng partido sa loob ng 10 araw matapos ang pagsasara ng korte. Bumaba ang martilyo. Tapos na ang korte. Sa mga salita ni Huwes Patricia Giao, nagtatapos ang huling apela.
Nang marinig ang pinal na hatol, tuluyang bumagsak si Marques Lee, nalugi ng tuluyan at ganap ang Central Bank. Hindi lang si David ang pinawalang sala sa pagnanakaw, binago pa ang hatol mula sa unang at ikalawang paglilitis, at ang sentensya ay 5 buwan lamang. Hindi lang 6 na buwan, kundi probasyon. Ano ang ibig sabihin ng probasyon? Hindi kailangang makulong si David basta't mananatili siyang sumusunod sa batas at hindi gagawa ng krimen, halos wala na itong halaga. Sa sandaling inanunsyo ang hatol, halos mawala ng ulirat si Marques Lee, legal na tagapayo ng Central Bank. Sa opisina ng Legal Department ng Central Bank, pinapanood ni Director Vincent Cho ang livestream ng paglilitis. Nang marinig niya ang hatol na ito, sandaling nanlaki ang mata niya, saka siya huminga ng malalim. Habang nanonood ng livestream ng paglilitis, may malabong pakiramdam siya na malamang talo ang paglilitis na ito. Pero ang hindi niya inaasahan ay magiging ganito kalaki ang naging pagkatalo sa hatol. Ang pagkakaroon ng probasyon ni David ay isang bagay, pero kailangan ding humingi ng paumanhin ang Bangko Sentral kay David. Sino ang maaaring humawak nito? Sa isang saglit, walang ideya si Director Vincent Cho kung ano ang gagawin. Kung sasabihin niya kay William Ross ang resulta ng paglilitis na ito, maiisip na niya ang sarili na lalabas na may dalang personal na gamit sa opisina ng presidente ng Central Bank habang pinapanood ni William Ross ng close ang livestream ng paglilitis at galit na galit. Galit na pinukol niya ang pinto ng Departamento ng Legal. Vincent Cho, ano ang ipinangako mo sa akin? Hindi mo ba sinabi na siguradong mananalo ang Central Bank at makakamit ang tagumpay sa opinyon ng publiko? Ito ba ang tinatawag mong tagumpay? Noong una, pinanood ni William Ross ang livestream ng paglilitis kasama si Director Vincent Cho sa Departamento ng Legal at labis siyang naiinis. Pero pagkatapos bumalik sa opisina ng presidente, hindi pa rin niya mapigil ang manood ng lihim sa livestream ng paglilitis. Hindi lang ito tungkol sa kung mananalo sila sa kaso, ito ay tungkol sa reputasyon ng Central Bank. Ang Central Bank ay isang regional na bangko lamang. Kung masisira ang reputasyon nito, hindi masukat ang magiging pinsala sa bangko. Matapos mapanood ang buong livestream ng paglilitis, ang pakiramdam ni William Ross ay para siyang nasa isang roller coaster. Hindi lang ito humihinto, patuloy na bumababa hanggang sa mawalan siya ng pakiramdam. Wala nang pataas. Sa sandaling inanunsyo ang hatol, hindi na mapigilan ni William Ross ang kanyang sarili at pumunta sa legal na departamento upang harapin si Director Vincent Cho. Naramdaman ni Director Vincent Cho ang pagkadismaya sa loob. Sino ang mag-aakalang ang isang baguhang abogado na nakatutok sa counseling sa paghihiwalay ay magiging ganito kaigsi sa kriminal na paglilitis na nangingibabaw sa buong paglilitis, lalo na kung makaharap niya ang isang batikang hukom tulad ni Patricia Joel. Ang huling hatol ay may mahusay na dahilan at nakabatay sa ebidensya. Walang paraan para mag-apela. Pangulo Ross, nagkamali ang legal na departamento ng ating bangko sa pagkakataong ito. Bagamat nabigo tayo, hindi tayo tuluyang natalo. Ang resulta ng pagkatalo ay isang simpleng paghingi ng paumanhin. Basta makamit natin ang panalo sa opinyon ng publiko, panalo pa rin ang Central Bank sa huli. William Ross pumikit ang mga mata. Opinyon ng publiko. Anong opinyon ng publiko? Inutusan na ang aming bangko na humingi ng paumanhin at ikaw ay nagsasalita pa rin tungkol sa opinyon ng publiko. Sa tingin mo ba ako bobo, paano ka mananalo sa opinyon ng publiko pagkatapos matalo sa kaso? Mukhang nag-aalala si Director Vincent Cho. Nagbiti lang siya ng hindi pinag-isipan at syempre wala siyang ideya kung paano manalo sa opinyong publiko. Ang mga naunang salita niya ay para lang pakalmayin si William Ross. Kung masira ang reputasyon at kredibilidad ng ating bangko, maghanda ka ng mag-empake bilang direktor ng legal na departamento. Nais ni Director Vincent Cho na magsalita pa, ngunit hindi siya binibigyan ni William Ross ng pagkakataon at nagmamadaling umalis sa departamento ng batas. Malungkot ang itsura ni Director Vincent Cho. Akala sana lahat ay siguradong walang mali, pero sino ang makakainis na inaasahan ng ganitong hindi inaasahang balakid? Sa eksena ng paglilitis, matapos ideklara ang pagsasara, umalis si Hukom Patricia Jow at ang dalawang iba pang hukom mula sa korte. Dahil hindi agad nadeklara na inosente si David at pinaghihinalaan pa rin siya ng hindi makatarungang pagyaman at paglilipat ng ilegal na pondo, kahit na probation lang, kailangang sundin ang mga kinakailangang proseso at dinala si David ng mga tagapagbantay. Emily Carter ay nakatingin sa akin ng may kasiyahan. Abogado, nanalo tayo sa kasong ito. Nanalo tayo. Nahatulan si David, pero ilang buwan lang at probation na siya. Kung ikukumpara sa 20 taong pagkakakulong mula sa unang at ikalawang paglilitis, masasabi nating isang malaking tagumpay ito para sa atin. Abogado, si Emily Carter ay bahagyang tumatalbog sa kanyang mga paa, nanginginig ang katawan sa kasiyahan. Tinitigan ko si Emily Carter na sobrang excited at bahagyang nakangiti. Hindi ko ba sinabi sa iyo noong una na paniguradong panalo tayo sa kasong ito, ang hatol ni Juez Patricia Jow ay nasa inaasahan ko mula pa noon. Ang abogado na inupahan ni Harold Thompson noon ay masyadong inexperienced. Sa kasong ito, may ilang mahahalagang isyo na hindi na ipahayag. Ang pangunahing isyo sa kasong ito ay kung talagang nanakawan si David. Kapag napasinungalingan ng puntong ito, tuluyang mawawala ang mga paratang ng Bangko Sentral at ng prosekusyon. Mayroon ding ugali ang presiding judge. Napaka-espesyal ng kaso ni David. Ang mga huling apela ay kadalasang isinasaalang-alang ang hatol sa unang at ikalawang paglilitis.
Sa kabutihang palad, si Hukom Patricia Giao ay isang batikang hukom na matatag na pinangangalagaan ang patas na batas. Hindi nakakagulat na ganito ang naging resulta sa huli. Sige, huwag masyadong ma-excite. Agad na ayusin ang mga materyales. May mga kaugnay pang usapin na kailangang asikasuhin. May trabaho pa tayong kailangang tapusin. Oo, abogado, pinipigilan ni Emily Carter ang kanyang kasiyahan at masigasig na tinatapos ang pag-aayos ng mga materyales. Sumusunod siya sa akin, naghahanda ng umalis sa korte. Sa kabilang banda, nakatitig si Marcus Lee sa akin ng matindi, ang mga mata niya ay naglilihim ng pagkawasak o mapanakit na selos. Habang dumadaan kami, mahinang bulong ni Emily Carter, abogado, na mukhang hindi natuwa si Marcus Lee mula sa legal department ng Central Bank sa'yo. Bahagya akong ngumiti, magpapasya na lang kami sa aming sariling paraan. Oo, abogado. Nang marinig ang usapan na ito, sobrang galit ni Marcus Lee na halos maputol ang hininga niya. Kahit na natalo sa kaso, maaari bang maghinay-hinay kayo sa pagbulungan kapag dumadaan sa tabi ko? Malapit na, ang ingay pa. Akala mo hindi ko maririnig. Walang magagawa, talo pa rin ang talo. Walang silbi ang galit sa korte. Nasa labas na ang pinal na resulta ng apela. Matapos ayusin ni Marcus Lee ang mga materyales para sa paglilitis, sumunod siya sa akin at lumabas ng korte. Sa labas ng korte, sabik na naghahanda ang mga mamamahayag na magsagawa ng panayam. At ilan pa nga ay tumatawag na upang ipaalam sa kanilang mga editor, naghahanda ng mga headline. Nakakagulat. Ang kaso ni David Thompson ay nagkaroon ng dramatikong pagbabago. Tunay na bangko sentral. Sa huli, nananalo ang katarungan. Hinaharap ng sentensya ng hustisya ang bangko at mga katulad nito. Nang lumabas ako sa korte, dami ng mga media ang nagsusulputan, may dalang kamera at mikropono na nakatutok sa akin. Attorney, ano ang opinyon mo sa mga argumento mo sa korte ngayong pagkakataon? Paano mo naisip ang ipatunay na ang pera ng bangko ay pag-aari talaga ng bangko? Abogado, nauunawaan naming ang inyong law firm ay isang marriage counseling practice lang. Bakit kayo naging napakahusay sa kasong kriminal na ito? Hinarap ang mga mamamahayag na may mga kamera at tanong, panandalian kong inayos ang aking kasuutan. Bagamat ang aming kumpanya ay isang practice sa pagpapayo sa kasal, mahusay ang aming mga abogado sa mga kaso ng kriminal, sibil, at pang-ekonomiyang pagtatalo at humahawak ng lahat ng uri ng legal na usapin, kaya namin napanalunan ang kasong ito. Kung sino man ang nangangailangan ng legal na representasyon, isaalang-alang muna ang Don Law Firm. Pagkatapos ng anunsyo, agad akong umalis kasama si Emily Carter. Tanging mga tauhan ng Central Bank na lang ang nananatili sa lugar habang sa ngayon, may ilang media na tila nakararamdam ng bagong balangkas ng kwento at nilalapitan si Marcus Lee na may dalang mga kamera. Attorney Lee, paano mo nararamdaman ang sobrang kumpiyansa mo bago ang paglilitis pero sa huli ay natalo sa isang hindi kilalang law firm? Sabi mo na ang posibilidad na manalo ang Central Bank ay nangangahulugang hindi na tayo kailangang mag-alala. Alam mo na ba sa puso mo na talo na ang Bangko Sentral? Attorney Lee, may koneksyon ka bang pinansyal sa abogado nang nagrereklamo? Bakit mo nasasabi yan? Sinasabi mo bang ako ay isang doble, malapit nang mawalan ng kontrol si Marcus Lee? Naririnig ng ibang mga mamamahayag ang mapanirang tanong na ito at napapangiti sila. Sa kanilang likas na pagiging sensitibo sa balita, para na silang naglalatag ng mga patibong. May ilang walang hiya at sensationalist na mga mamamahayag na agad na dumidikit kay Marcus Lee. Hindi tulad noong una, pumasok si Marcus Lee sa korte ng may buong kumpiyansa, ngunit lumabas hindi lang natalo sa kaso kundi pinagtataga pa sa puso ng walang awa. Pagkatapos ng paglilitis ni David Thompson, nagsusunggaban ang mga pangunahing pahayagan sa pagbabalita, lahat may mga katagang tatatak sa isipan na nakatuon sa Bangko Sentral. Paano mapapatunayan ng bangko na sa bangko ang pera ay mabilis na kumakalat sa internet? Reputasyon at imahe ng Bangko Sentral ay labis na nasira at sa sandaling ito, isang video ng paghahambing ang kumakalat din sa buong internet. Nagsisimula ang video kay Marcus Lee na may buong kumpiyansa. Pagdating sa posibilidad na manalo, hindi na kailangang mag-alala. Naniniwala ako na kayang husgahan ito ng bawat isa. Nagtatapos ang video sa marangal na pag-urong ni Marcus Lee. Sa totoo lang, mula pa noong simula, alam na ni Lee, ang abogado ng Bangko Sentral, na matatalo sila sa kasong ito. Bakit? Dahil siya ay sobrang kahanga-hanga. Ito ay ang pagtakas ng mag-isa sa hanay ng Bangko Sentral na nagbigay daan sa isang law firm na pang-therapy sa pag-aasawa na manalo, binabago ang reputasyon ng Bangko Sentral. Ano ito? Nagpapanggap na nagtatrabaho sa loob ng 10 taon, lahat para sa isang sandaling ito. Kapag nailathala na ang video, agad itong nakakakuha ng malaking atensyon, maraming netizens ang nagbibiroan sa mga komento. Ito ang kauna-unahang beses na narinig ko na nakapasok ang isang abogado sa hanay ng kalaban. Talagang kahanga-hanga ang operasyong ito, kahanga-hanga. Ganito ba talaga ang klase ng panlilinlang? Ganid na abogado ay pwedeng mapalinis ng ganito, wala nang magagawa. Ganito ang internet. Kahit ang mga netizens na alam ang katotohanan ay hindi mapigil ang tumawa, ha ha ha. Ang galing ng caption na ito. Sa loob ng 10 taon na pagsisinungaling sa kalaban, isang hakbang lang ang hinihintay, ang pagbabalik ko. Ha ha ha. Hindi na ako makakatuloy. Susunod na kalahok, pakiusap. Sa pulong sa loob ng Bangko Sentral, itinaas ni William Ross ang video, puno ng galit ang mga mata. Anong ibig sabihin nito? Ha? Kumakain ng pagkain ng bangko, umiinom ng tubig ng bangko.
Ano ang binabayad sa iyo ng bangko? Ipinapahayag ko na si Marques Lee dahil sa nagdulot ng sobrang negatibong epekto sa imahe ng bangko ay opisyal ng tinatanggal. Pwede mong kunin ang mga gamit mo at umalis. Tinitingnan ni Marques Lee ang video, lubos na naguguluhan. Ganito pala ako naging viral, sige, kung ayaw nila sa akin, magbibitiw na ako. Ayokong maniwala na hindi ako makakahanap ng ibang trabaho. Agad niyang nilalagay ang kanyang mga gamit at umaalis sa Central Bank. Nagkaroon ng malawakang epekto ang livestream na paglilitis sa Central Bank. Bumaba ng husto ang reputasyon ng bangko kaya napilitan silang humingi ng paumanhin sa kanilang mga kliyente. Pinagbabayad nila ang lahat ng kliyente na naunang natalo sa kaso at nawalan ng mga gamit sa bangko upang subukang kontrolin ang kanilang reputasyon. Ang mga pagsisikap ng Central Bank na kontrolin ang pinsala ay may maliit na epekto lamang sa opinyon ng publiko kaya't malaki ang ginagastos nila para bayaran ng mga media outlet at subukang kontrolin ang naratibo. Sa kasamaang palad, hindi ito tinatanggap ng mga netizen. Upang mapababa ang galit ng publiko, matapos gumastos ng malaking halaga, sa wakas ay nakakamit nila ang ilang resulta. Ngunit pagkatapos, naglabas ang legal na tagapagkomento, si Professor Richard Luo, ng isang video na pinamagatang ang pinakamatalinong depensa sa korte na nakita ko ngayong taon. Sinusuri ng video ang kaso ni David Thompson. Bilang isang kilalang tagapaghatid ng legal na komentaryo, malaki ang impluensya ni Ginoong Richard Luo sa online. Sa sandaling bumaba ang video na ito, agad na tumigil ang bayad na media coverage ng Central Bank. Sa video, detalyadong ipinaliliwanag ni Ginoo Luo ang kaalaman sa batas mula sa korte. Ipinaliwanag din niya kung bakit tinanggap ng abogado ang ilang mga pananaw at sinusuri ang mga pangunahing isyu sa paglilitis. Bagamat nag-blur out ang pangalan ng Central Bank sa video ng paglilitis, kilala ng mga nakakaalam ito pa rin ang kanilang Central Bank. Naitatama nito ang malaking suntok sa reputasyon ng bangko. Kung ikukumpara sa usap-usapan sa internet, nananatiling tahimik ang Don Law Firm. Sa unang 2 araw matapos manalo sa kaso, maraming tao ang pumunta upang magpakonsulta tungkol sa legal na usapin. Pero karamihan ay puro salita, walang gawa. Pumupunta sila para manghingi ng libreng payo sa legal. Kapag nalaman nilang may bayad, karamihan sa kanila ay agad na umaalis. Wala ni isang kaso. May ilang babae na partikular na pumupunta upang magpakonsulta tungkol sa mga isyu sa kasal. Ipinapadala ko silang lahat kay Emily. Mas nakikipag-ugnayan ng mas mahusay ang mga babae sa mga babae, di ba? Hindi dapat maging problema ang pagpapahintulot kay Emily na humawak ng mga konsultasyon. Gayunpaman, kapag nakikita ng mga tagapayo na si Emily ang tumanggap sa kanila, sa ilang kadahilanan ay agad silang umaalis pagkatapos ng hindi hihigit sa 15 minuto. Pagkatapos mawala ang ingay sa loob ng 2 araw, malaki ang pagbaba ng mga konsultasyon. Dahil may oras ako, ginugol ko ng halos 5,000 yuan sa pagkuha ng mga tao. Sa loob ng 2 araw, nagsagawa sila ng pangkalahatang pagbabago sa law firm. Sa tingin ko, mula sa labas, mas mukhang profesional na ito kaysa dati. Umiinom pa ako ng isa pang 5,000 para sa mga pangunahing gamit sa opisina. Sa kabuuan, mukhang isang tunay na law office na ngayon ang kumpanya. Oo, mas maganda kaysa dati. Ngumiti ako ng may kasiyahan. Gayunpaman, nananatiling walang tao ang opisina. Walang mga kaso na pumapasok, mukhang hindi epektibo ang pag-aanunsyo sa internet. Hindi rin gumagana ang mga ad sa media. Sa panahong ito, nakakatanggap ako ng maraming imbitasyon na humawak ng mga kasong kriminal sa ibang mga kumpanya. Ngunit wala namang mga kasong kailangang akuin. Ngunit hindi kasing ginhawa ang magtrabaho para sa iba kaysa maging sarili mong boss. Tinatanggihan ko silang lahat. Bandang 1:30 ng hapon, 10 araw matapos ang paglilitis, sumisikat ang araw sa itaas. Medyo mainit ang panahon sa labas. Umuupo ako at umiinom ng tsaa sa aircon. Abala si Emily sa pag-post ng mga anunsyo para sa kumpanya sa ilalim ng mga video ni Professor Luo. Simple at diretso ang paraan ng pag-aanunsyo. Walang halong palamuti. Nag-iiwan siya ng mga komento. Ang abogadong nanalo sa kasong ito ay mula sa Don Law Firm sa lungsod. Ang aming mga abogado ay mataas ang kasanayan, bihasa sa civil at kriminal na batas. Para sa mga kaso sa batas, ang Don Law Firm ang iyong pinakamahusay na pagpipilian. Makalipas ang kalahating oras, nanlalamig na si Emily sa pag-copy at paste. Hindi maiwasang magtanong si Attorney So, epektibo ba talaga ang ganitong uri ng advertising? Parang walang epekto ang mga komento natin. Walang aktibidad sa pribadong mensahe. Siyempre, epektibo ito. Kahit na isang post lang ang gawin, maaaring hindi ito agad magkaroon ng malaking epekto. Kaya kailangan mong magpatuloy ng tuloy-tuloy. Bukod dito, ayaw mo bang humawak ng mas maraming kaso at makakuha ng mas maraming karanasan sa paglilitis para maging isang top na abogado pagkatapos mong makuha ang sertipikasyon? Pinapalakas ko ang masiglang batang intern na abogadong ito ng buong seryoso. Totoo. Sige, magpatuloy na tayo. Oo, abogado So. Lubos na nasa sabik, ipinagpapatuloy ni Emily ang pagkopya at pag-paste ng mga komento. Tinitingnan ko ang petsa. Dapat natapos na ni David ang kanyang mga proseso sa probation ngayon. Nagkasundo kami ni Harold na ayusin ang bayad sa abogado ngayon, inaasahan naming darating sila sa lalong madaling panahon. Tiyak na habang iniisip ko, dahan daw ang nilalakad ni Harold at Margaret patungo sa pinto ng Don Law Firm, sinusuportahan ni David. Nagniningning ang mga ngiti sa kanilang mga mukha, hindi mapigilan. Ang 20 taong sentensya ng kanilang anak ay nabawasan sa probation.
Para sa mag-asawang ito, ako ay walang iba kundi kanilang tagapagligtas. Kung hindi, dahil sa kanilang edad, hindi sana nila napanood ang paglaya ng kanilang anak. Ngumiti rin si David. Dahil sa kasong ito, naisip niya ang aking kakayahan sa paglilitis. Kung wala ako, paglabas niya, malayo na siya sa lipunan. Tunay ang kanyang pasasalamat sa akin habang sinusuportahan niya ang nakatatandang mag-asawa habang pumasok sila sa law firm. Kung mawala si Harold sa suporta ni David at pumasok sa opisina, halos hindi makasabay si David. Sa bagong sofa ng kumpanya, inilalagay ko ang 3 bote ng mineral na tubig sa harap ng pamilyang Thompson. Sa parehong oras, ibinibigay ko ang hatol kay David. Ito ang pinal na hatol mula sa paglilitis. Iningatan ko ito dito para sa'yo. Panatilihing ligtas. Huwag mo itong mawala. Maingat at seryosong niyayakap ni David ang hatol ng ilang ulit, pinapaliit ito hanggang kasya sa bulsa, sa kanya ito inilalagay sa kanyang bulsa. Inilalabas niya ang isang itim na bag mula sa kanyang backpack. Attorney Sue, ayon sa kontrata, ang bayad sa abogado ay humigit kumulang 100,000 yuan. Ako at ang aking ama ay pinag-usapan ito. Kung hindi dahil sa iyo, Attorney Sue, siguro ay nakatingin ako ng hindi bababa sa 1 dekada. Ngayon ay probation na lang sa ilang buwan. Heto ang 120,000. Alam kong maliit ito kumpara sa nagawa mo, pero tanggapin mo na lang bilang pasasalamat namin. Matatag na itinutulak ni David ang pera sa aking mga kamay. Harold at Margaret, nag-aalala na baka tumanggi ako, nagsasalita mula sa gilid. Abogado Sue, utang namin ito lahat sa iyo. Kung ikukumpara sa sinisingil ng ibang mga abogado, maliit na ito. Pakitanggapin mo na lang. Tama. Malaki ang naitulong mo sa aming pamilya. Hindi ito gaanong pasasalamat na bayad. Hindi ako magpapanggap. Para sa ganitong kaso, siningil ni Attorney Jean ng 188,000 sa apela. Nailigtas ko si David mula sa buong panahon ng pagkakakulong. Hindi sobra ang halagang ito. Karaniwan, nakabase ang bayad sa abogado sa kahirapan ng kaso. Nang makita akong tinanggap ang pera, huminga si David ng maluwag. Parang naalala niya, tanong niya, Attorney Sue, pamilyar ka ba sa batas ng kasal? Tinitingala ko si David. Anong klase ng paghihiwalay ang balak mong ihain? Nagkikita ang aming mga mata. Kumilos si David sa kanyang upuan, dahilan upang umingay ang bagong sofa. Hinarap ang tanong ko, tumango siya. Attorney Sue, nasa probation pa ako. Natatakot ako na magdulot ng problema ang pagsasampa ng kaso. Ang dahilan kung bakit ako nagtatanong ay gusto kong i-refer sa iyo ang isang kaso ng diborsyo. Kakilala ko siya noong bata pa kami. Kailangan niyang mag-file ng annulment. Abogado Sue, kung ikaw ang mag-aasikaso ng mga kaso ng paghihiwalay, may papakilala kita sa kanya. Ang rekomendasyon ni David ay nagpapakita ng tunay na pag-iisip. Iniisip niya ako una kapag may kaso, matibay siyang kaibigan. Ilang araw ang nakalipas, nanalo ako sa korte at ipinakilala ang aking kumpanya sa mga reporter. Malinaw ang publicity, pero wala pa rin kaso. Ang media ay interesado lamang sa mga balitang nakaka-excite. Ang mga gamot ay interesado lang sa mga dramatikong paglilitis. Ang makakuha ng kaso sa pamamagitan ng ganitong publicity, malinaw na sobra na ang aking pag-iisip. Hindi ko inasahan na ang pagbisita ni David ngayon ay magdadala ng hindi inaasahang sorpresa. Espesyalidad namin ng mga kaso ng paghihiwalay. Dapat mong alam yan, di ba? Nagtutok-tok si David sa ulo. Akala ko espesyalista kang kriminal na abogado. Tama, ako ay isang dalubhasang abogadong kriminal at dalubhasa rin ako sa sibil na batas ng pagpapakasal. Wala akong pagmamaliit sa sarili. Ako ang ako. Ang galing nun. Sa tulong mo, Attorney Sue, may pag-asa ang paghihiwalay ng kaibigan ko. Tila sobra siyang masaya tungkol sa posibleng paghihiwalay ng kanyang kaibigan. Pwede mo bang ikwento ang kalagayan ng kaibigan mo? Mukhang masaya ka tungkol sa paghihiwalay nila. Tumatakas ba siya mula sa impyerno nang marinig ang paglalarawan ko sa paghihiwalay ng kanyang kaibigan bilang pagtakas sa impyerno? Agad naging galit ang ekspresyon ni David. Mas galit pa siya kaysa nang pinag-uusapan niya ang sarili niyang asawa. Kung makakapagdiborsyo siya, higit pa ito sa pagtakas sa impyerno. Binato ni David ang sofa at umuukit ang sukat ng isang kamao, mga 2 sentimetro ang lalim, agad na lumitaw. Pasensya na, Attorney Sue. Napasobra ako ng emosyon sandali. Ganito lang, asawa ng kaibigan ko, hindi ko alam kung paano siya ilalarawan. Talagang nakakabahala siya. Alam mo yung mga nakakainis na tao na nakikita mo online. Mas grabe pa siya kaysa yun. Naiintindihan mo ba, Attorney Sue, kaya ako galit na galit. Pakiramdam ko ay sobra akong nalulungkot para sa aking kaibigan. May bakas ng sakit sa mga mata ni David. Oo, sakit. Sakit sa dinaranas ng kanyang kaibigan. Tinitingnan ko ang bago kong bili na sofa, nakaramdam din ako ng konting sakit. Bago ko lang ito binili. Bagong-bago, nagkakahalaga ng 800 yuan. Sandaling huwag munang ipagtanggol siya. Una, ilarawan ng kalagayan ng kaibigan mo. Binabawi ko ng bahagya ang aking suit at tinatawag si Emily para kumuha ng tala. Malakas ang kanyang pag-uyong at nagsimula ng ipaliwanag ang sitwasyon. Tapat na tao ang aking kaibigan. Isang programmer ay kumikita ng humigit kumulang 20,000 bawat buwan. Galing siya sa isang pamilyang nagde-demolish sa lungsod. May 3 apartment siya. Isa para sa kanyang mga magulang, isa para sa kanya at sa kanyang asawa, at isa na dati ay inuupahan. Pero sinabi ng asawa niya na may kaibigan sa trabaho na gustong umupa nito kaya't itinigil nila ang pagpapaupa, planong ipaupa na lang ito sa kaibigan niya.
Pero napag-alaman na lihim na ibinigay ng kanyang asawa ang apartment sa kanyang nakababatang kapatid. Nanggagaling ang kanyang asawa sa labas ng bayan. Medyo mahirap ang pamilya niya. Mga 30 na siya, 5, 3, 120 libra, kumikita ng 3,000 kada buwan at may 2 nakababatang kapatid na lalaki. Walang social security o kahit ano ang mga magulang niya, basta gumagawa lang sila ng mga panandaliang trabaho, kumikita ng humigit kumulang 2,000 bawat buwan. Ang 2 kapatid niya, isa ay tumigil sa middle school at umaasa na lang sa mga magulang nila. Ang isa ay nagtapos ng kolehiyo 1 taon na ang nakalipas at hanggang ngayon ay hindi pa nakakahanap ng trabaho. Ang kaibigan ko ay isang karaniwang matapat na lalaki. Ibinibigay niya ang buong sahod niya sa asawa niya. Namumuhay sila mula sahod hanggang sahod. Ginagastos niya ang lahat, kabilang na ang pera niya. Bumibili ang kaibigan ko ng sigarilyo isa-isa, araw-araw nagsisave para makabili ng isang usok. Habang mas marami akong naririnig, mas lalong nakakatawa. Ano ba ang nakukuha niya dito? Si Emily, nagsusulat ng notes, nakikinig sa paglalarawan ni David habang hindi maiwasang ngumiti, nararamdaman niyang sobra na ito. Hindi ito kasal talaga. Hindi ba't tanga ang asawa? Biglang pumasok sa isipan ni Emily na ayaw na niyang makinig pa. Pinipigilan ko si David. Sabihin mo na ang punto. Bakit niya gustong magdiborsyo? Kasi sinasabi ng asawa ng kaibigan ko na hindi na siya mahal nito. Dahil dito, naninindigan siyang magdiborsyo. Noong una, inisip ng kaibigan ko, sige, magdiborsyo na tayo. Sapat na siya. Pero nang pag-usapan ng paghati ng ari-arian, nadiskubre niyang naipasa na ng asawa niya ang karamihan sa mga ari-arian bago ang kasal sa pag-aari ng mag-asawa at humingi ng paghati. Ang kanilang orihinal na ari-arian bilang mag-asawa ay tuluyang nagamit ng kanyang asawa sa mga bag, kosmetiko, at iba't ibang pampaganda. Kung maghihiwalay sila ng ganito, halos walang maiuuwi ang kaibigan ko at mawawala ang lahat. Nang marinig ko ito, sa wakas na intindihan ko na, hindi na niya siya mahal ay isang dahilan lang. Medyo nahuli na itong lalaking ito sa paggising. Habang magkasama, nilustay niya ang lahat ng ari-arian ng mag-asawa. Matapos ilipat ang lahat ng kanyang mga ari-ari ang prenup, ginamit niya ang hindi na pagmamahal sa kanya bilang dahilan para magdiborsyo. Talagang nakababahala ito. Tahimik kong tinapos ang pakikinig kay David. Batay sa iyong paglalarawan, may pangkalahatang pagkaintindi na ako tungkol sa kasong ito. Pwedeng naming tanggapin, pero kailangan mo pa ring itanong ang opinyon ng kaibigan mo muna. Kung nais niyang kunin ang aming law firm, saka lang namin maaaring ipagpatuloy ang natitirang mga bagay. Abogado naiintindihan ko. Kagad akong kakausapin ng kaibigan ko pagkatapos kong umalis. Pagkatapos paalam kay David at sa Thompsons, sinabihan ko si Emily, huwag munang mag-post ng mga anunsyo. Unahin munang ayusin ang impormasyon mula sa kasong sibil na binanggit ni David. Aalis na ako. Umalis na ako sa law firm at pumunta sa bangko. Ipinapasok ko ang 120,000 sa account. 120,000. Bukod pa, ang dating balanse ay umabot na sa mahigit 150,000 kabuuan. Panandali ang nalutas ang krisis sa utang ng kumpanya. Matapos makita ang abiso ng balanse sa bangko, tinanggal ko ang landlord sa aking blacklist. Sa wakas, hindi na ako natatakot na mag-message siya tungkol sa rente sa susunod na buwan. Malapit na magdilim, nakatanggap ako ng tawag mula kay David na nagsabing nakausap niya ang kaibigan niya na darating sa kumpanya sandali lang. Sinabihan ko si Emily na maghanda. Masaya rin si Emily sa paparating na kaso. Noong nakaraan ay isang kasong kriminal. Marami siyang natutunan dito. Ngayon ay isang sibil na kaso at tungkol sa batas ng kasal, isang kumikitang espesyalidad. Interesado rin siya sa tunay na kalagayan ng kaibigan ni David. Maya-maya, dumating si David sa Don Law Firm kasama ang kanyang kaibigan. Kumpara kay David, para siyang kakalabas lang mula sa kulungan. Wala siyang sigla, malinaw na sugatan dahil sa kasalang ito. Si David ay umupo sa sofa at maikling ipinakilala ang kanyang kaibigan. Ang pangalan niya ay Michael Jang. Kumpara sa paglalarawan ni David tungkol sa kaso, mas detalyado at may mas malaking halaga ng impormasyon ng pagsasalaysay ni Michael bilang kasali sa insidente. Nakikinig ako ng mabuti habang inilalarawan ni Michael ang detalye ng kaso. Paminsan-minsan, nagtatanong ako ng mga mahahalagang tanong. Makalipas ang 1 oras at kalahati, naiuugnay ko na ang buong kwento. Kasal na 3 taon, walang anak, walang obligasyong pag-aalaga. Halos walang ari-arian sa kasal ang mag-asawa at may malaking utang pa nga sila. Ang mga premarital na ari-arian ni Michael ay binubuo ng 3 apartment. 2 sa mga ito ay naging ari-arian ng mag-asawa. Lubhang curious ako tungkol dito. Ayon sa batas ng kasal, ang mga premarital na ari-arian ng parehong partido ay pinoprotektahan ng batas. Kahit na ibenta ni Michael ang mga apartment, ang pera ay mananatiling premarital assets. Bukod pa rito, anumang pagtaas ng halaga ay mananatiling premarital na ari-arian. Paano nagawang gawing pag-aari ng mag-asawa ang mga ito ni Michael? Paano naging pag-aari ng mag-asawa ang 2 apartment na ito? Binabanggit ito, gustong sampelan ni Michael ang kanyang sarili. Galit ang asawa ko at wala akong magawa para mapakalma siya. Sa huli, wala nang ibang paraan, tinanong ko kung ano ang makakapagpasaya sa kanya. Sinabi niya na magsulat ako ng isang liham ng garantiya. Kasama dito ang mga nakasaad na tungkol sa pagbibigay ng ari-arian bilang regalo. Gusto ko lang siyang pakalmayin, kaya sinulat ko ang mga hinihingi niya. Hindi ko akalain na magagamit ito bilang ebidensya sa paghahati ng ari-arian sa paghihiwalay.
Hindi lang iyon, ngayon na hindi pa tayo hiwalay, patuloy siyang nanghihiram ng pera para bumili ng gamit sa bahay, sinasabi na mas maraming utang mas maganda. Hanggat hindi ako pumapayag na maghiwalay, utang namin ito pareho. Hindi ba malinaw na sinasadyang nililikha ang utang sa kasal, pero dahil bumibili siya ng gamit sa bahay, hindi madaling matukoy kung ito ay sinadyang paglikha ng utang sa kasal. Bigla akong naisip, may mga kaibigan bang abogado ang asawa mo? Hindi ko alam, pero may isang kilalang babaeng abogado sa diborsyo sa lungsod na nagpapaliwanag tungkol sa paghahati ng ari-arian sa pamamagitan ng mga maiikling video. Palagi niyang pinapanood ang mga videos niya. Sinasabi niya dati sa akin na kung maghihiwalay kami, maghuhir siya ng attorney na ito para siguraduhin wala akong makuha. Batay sa paglalarawan ni Michael, hindi ba malinaw na ginagamit nito ang mga butas sa batas para ubusin ang ari-arian ng asawa, hindi kayang magkaroon ng ganitong dami ng plano ang isang karaniwang babae. Malinaw na may nagtuturo sa kanya mula sa likod at ito ay isang abogado sa family at kasal. Hindi alam ng mga ordinaryong tao ang tamang paraan upang maprotektahan ang kanilang mga ari-arian bago ang kasal. Madaling samantalahin ang mga butas sa batas laban sa kanila kaya sinasabi, huwag magpakasal sa isang taong alam ang batas, lalo na ang batas pangkasal. Kung hindi, maaari kang mahulog sa bitag anumang oras. Bago ko masagot ang tanong ni Michael, nag-aalala muna si David. Abogado So, isa siyang profesional na abogadong pangkasal. Hindi mo na lang kaya itong intindihin. Ang sinasabi mo ay nagtatanong sa kakayahan ni Attorney So. Isipin mo ito, kung wala si Attorney So, nasa kulungan pa rin ako. Hindi lang siya isang profesional na abogadong kriminal, kundi isang profesional ding tagapayo sa kasal. Nang marinig ang salita ng kanyang kaibigang si David noong kabataan, nagkaroon si Michael ng bagong paghanga sa aking kakayahan sa batas. Naramdaman ni Michael na medyo nakaka-relax. Attorney So, maaari pa bang maresolba ang aking sitwasyon? Gaano kalaki ang tsansa na manalo tayo? Kung mananalo tayo, gaano karami sa aking mga ari-arian ang maibabalik sa akin? Nagpapakita ng bahagyang pag-aalala ang mga mata ni Michael. Sa huli, ito ay sumasalamin sa buong buhay ng kanyang mga magulang na pagsisikap. Isang apartment sa lungsod ay nagkakahalaga ng ilang milyon. Ang ipasa lang ito sa isang babae na kasal niya ng 3 taon na walang magandang alaala na ibinigay sa kanya. Hindi niya matanggap ito. Sa tuwing iisipin niya ito, gustong-gusto niyang sampilan ang sarili niya. Umiinom ako ng tsa at nagbibigay ng isang simpleng pagsusuri. Medyo komplikado ang kaso mo. Sa pangkalahatan, sa kaso ng paghahabla sa kasal, malamang makukuha mo ang 60% ng kasalukuyang ari-arian, pero kailangang ibigay mo pa rin sa kanya ang humigit kumulang 40% kasama na ang kanyang mga utang, dahil ang kanyang mga utang ay itinuturing na gastusin sa bahay. Gayunpaman, kung kukunin mo ang aming law firm, magagawa naming mapanatili ang hindi bababa sa 2 apartment mula sa paghahati, hindi ko pa masisiguro ang natitira ngayon. Kokontaken mo ba ang aming kumpanya? Nang marinig ang aking salita, medyo na-excite si Michael. Nakipag-ugnayan din siya sa ibang mga law firm. Ang mga sagot ng mga abogadong iyon ay katulad ng sa akin. 40% ng 2 apartment ay magiging ilang daang libo pa rin. Ngayon ay direktang sinasabi kong maaaring maprotektahan ng hindi bababa sa 2 apartment. Para kay Michael, ito ay isang hindi inaasahang magandang sorpresa. Kukunin kita. Abogado So, kinukuha ko ang Don Law Firm para sa aking kaso ng paghihiwalay. Dahil ikaw ay nag-retain sa amin, maghanda kang kasuhan ng iyong asawa ng pandaraya. Michael, David at Emily ay nagkatinginan na parang naguguluhan sa aking mga salita. Hindi ba ito isang kaso ng paghihiwalay? Tumingin si Michael na naguguluhan. Attorney So, magpapakasal na ako. Iniangat ko ang parehong kamay para idiin ang aking mga templo habang tinitingnan si Michael. Ang layunin ng paghahain ng diborsyo ay para mapag-isa, tama. At ayaw mong hatiin niya ang iyong ari-arian, tama, oo. Yung babae na yon ay patuloy na ginagastos ang pera ko at niloloko ako. 3 taon pa lang kaming kasal at gusto niya ng 40% ng ari-arian ko. Ayoko niyan. Kaya nga, yun na yun. Mag-obles iso sa mga kasong pandaraya. Tinitiyak kung makakamit mo ang parehong layunin. Hanggat nakamit mo ang parehong layunin, interesado ka pa bang malaman kung kasal o hindi? 3 tanong sunod-sunod. Hinarap ang aking tanong, tumango si Michael. Wala akong pakialam. Nandyan na. Kahit na kasong diborsyo, hindi na mahalaga. Pinoproseso ni Michael ang loika na ito sa kanyang isipan. Parang biglang naisip niya, napatingin siya sa akin ng may gulat. Abogado, ibig mong sabihin kaya mong ipasok sa kulungan ang babaeng yon, tumango ako. Hindi ko masisiguro yon. Ang magagawa ko lang ay masiguro na matutupad ang iyong mga layunin. Sige na. Dahil nakumpirma na ang saklaw at mga usapin ng pananatili, kung wala ka ng ibang tanong, magpirma na tayo sa kontrata ng pananatili. Ang bayad sa abogado ay 10% ng kabuuang 40% na halaga ng iyong 2 ari-arian. Kung sang-ayon ka, maaari na tayong pumirma ng kontrata sa pagpapanatili. Nananatili pang nagdadalawang isip si Michael. Hindi ba masyadong mataas ang bayad sa abogado na ito? Hinaampas ni David si Michael sa likod. Anong kinatatakutan mo? Pwede kang magdiborsyo. Ibalik ang 40% ng ari-arian at baka may pagkakataon ka pang may pasok ang bloodsucker na yan sa kulungan. 10% lang iyon. Kung ako, na may pagkakataong paalisan ng babaeng yon, hindi ako magdadalawang isip kahit pa 20%. Bumubuka si Michael pero walang lumalabas na salita mula sa kanyang bibig.
Tahimik akong umiinom ng tsaa, naghihintay. 2 minuto ang lumipas, mukhang nagpasya si Michael. Abogado, mag-able na. Sang-ayon ako. Pirmahan natin ang kontrata. Maraming daang libo ang papasok. Nasa lihim akong tuwang-tuwa. Pinapagawa ko kay Emily na i-print ang kaugnay na kontrata sa pananatili. Pagkatapos pirmahan ng kontrata, pinapabayad ko kay Michael ng 5,000 yuan para sa mga bayarin sa kaso. Ibalik ang sobra o singilin ang kulang. Makatarungan at patas. Pagkatapos umalis ni Michael at David, pumasok si Emily sa opisina na may dalang maayos na mga materyales. Abogado, maghain ng kaso. Talaga bang sasampahan natin ang kaso si Michael's wife dahil sa panloloko? Ano pa? Nakapirma na ang kontrata sa pananatili. Kapag naibigay ni Michael ang ebidensyang kanyang nakalap sa kumpanya, maaari na nating isumite ang mga dokumento para sa kaso. Nabibigla at medyo nasasabik si Emily sa parehong oras. Akala niya civil na kaso ito, pero naging kriminal na ang paglilitis. Sige, huwag masyadong ma-excite. Bibigyan kita ng isang partikular na mahirap na gawain. Sa mga maikling video na binanggit ng asawa ni Michael, magkomento araw-araw na parang galit na asawa, sinusubukang makipag-ugnayan sa kanya. Ito ang pangunahing ebidensya. Oo, abogado, mag-obla. Naiintindihan ko, hindi naiintindihan ni Emily ang aking layunin, pero alam niya na ang tinatawag kong pangunahing ebidensya ay malaki ang maitutulong sa kaso. Dahil ito ay napakahalaga bilang isang intern na abogado, ito ang kanyang tungkulin. Noong gabing iyon, bilang isang babaeng estudyante sa kolehiyo na nagsasanay, bumalik si Emily sa kanyang dorm sa Capital Law School. Nag-uusap ang mga kasama niya tungkol sa pupuntahan nila bukas. Nakayuko si Emily habang nakatutok sa kanyang telepono, naghahanap ng short video creator na binanggit ni Michael. Abogado Linda Yang, may maraming taon na nakatuon sa batas ng kasal, may karanasan sa daan-daang kaso ng kasal, at may kaunting kaalaman sa batas kriminal na may kaugnayan sa kasal. Isinusuot ni Emily ang kanyang earphone at pumapasok sa homepage ng account ni Attorney Yang. Pareho ang nakasulat na pamagat ng lahat ng nilalaman. Paano mapoprotektahan ng mga babae ang kanilang mga karapatan sa kasal? Paano masisiguro na makakakuha sila ng mas maraming ari-arian pagkatapos ng paghihiwalay at mapapalayas ang asawa ng walang maiiwan? Paano mapapakinabangan ng mga babae ang kanilang mga benepisyo kapag naghahain ng diborsyo? Nag-swipe si Emily gamit ang kanyang mga daliri, binubuksan ng isang kilalang video pagkatapos ang iba pa. Habang mas marami siyang pinapanood, mas lalo siyang napapakamot ng ulo. Paano ilalarawan ng mga nilalaman ng mga video na ito? Ang pagprotekta sa iyong mga karapatan at paghihiwalay ay ayos lang, ngunit ang nilalaman ng video ni Attorney Yang ay ganap na ginagamit ang mga butas sa batas upang turuan ang tao kung paano makuha ang mga ari-arian bago kasal ng kabilang partido at lumikha ng mga legal na puwang. Sa madaling salita, katumbas ito ng pagnanakaw sa pribadong ari-arian ng kabilang partido bago ang kasal. Bukod pa rito, may mga tao sa komento na masiglang pumupuri, may ilan na ipinagmamalaki ang tunay na benepisyong kanilang nakuha. Narito ang mga karaniwang komento ng pagkakaisa at paghanga. Siguradong marami kang nakuha ngayon. Sabihin mo sa amin para maging super kami. Ang galing mo, maganda. Dapat tayong matuto mula sa iyo, gaya nito. Mas maraming binabasa ni Emily, mas lalong lumalalim ang kanyang nakasimangot, hindi niya talaga maintindihan ang ganitong ugali. Ang pagnanakaw ng ari-arian ng iba sa ganitong paraan, wala nang natitirang moralidad. Parang negosyo ang tinitingnan nila sa kasal, hindi ba? Hindi talaga maintindihan ni Emily ang ganitong ugali. Ngunit para mangalap ng ebidensya, ang pangunahing ebidensya na binanggit ko, nag-iiwan si Emily ng mga komento sa seksyon ng video. Kinabukasan, nagising ako sa opisina kung saan nakatira ang orihinal na may-ari. Para sa kaginhawaan, pansamantala rin akong nananatili dito, pangunahing upang makatipid. Pagkatapos maghilamos ng simple, inayos ko ang aking mga damit. Pagbukas ng pinto, nakita ko si Emily na nakatayo na sa pasukan ng kumpanya. Magandang umaga, attorney. So, Emily ngumiti at naglakad papasok sa kumpanya. Attorney So, nagkomento ako sa lahat ng video ni Attorney Yang kahapon, pero hindi siya nag-reply. Ibigay mo ang phone mo. Pakita mo sa akin ang mga komento mo. Ibinibigay ni Emily ang kanyang telepono sa akin. Matapos makita ang nilalaman ng komento, bahagyang nagbuntong hininga ako. Tawag mo dito ay isang mapaghiganting asawa na may hindi masayang buhay, nakasaad sa komento ni Emily, Attorney Yang, isa akong housewife. Hirap na hirap ang buhay ko. Pakiusap, tulungan niyo ako. Kung ako ang abogadong ito, hindi na rin ako magpapakahirap na sumagot. Wala namang nakakahikayat dito. Binubura ko lahat ng komento ni Emily ng sabay-sabay. Pagkatapos, sa bilis ng kidlat na pag-type, sumulat ako ng malaking bahagi ng teksto sa seksyon ng komento at ito ay ipinost. Ibinalik ko ang telepono kay Emily. Sunod sa inilathala ko kanina, ulitin mo pa ito ng ilang beses at makipag-ugnayan din sa kanya sa pribadong mensahe. Nakatingin si Emily nang nakabukas ang mata sa nilalaman na nakapost sa komento. Kamusta, attorney? Yang, ako ay isang housewife. Kumikita ang aking asawa ng 1 milyon bawat taon, may 3 apartment sa lungsod at isang malaking flat, may mga ari-arian, humigit kumulang 30 milyon. Gusto kong magdiborsyo pero ayokong iwanan ang kasalukuyang pamumuhay ko. Talagang nalilito ako. Gusto ko sanang itanong kay Attorney Yang kung may solusyon ba. Pakiusap, sundan mo na lang ito si Attorney So ang magpo-post nito. Syempre.
Ano ang pinagtutuunan ni Attorney Yang kapag tinutulungan niya ang mga babae sa paghihiwalay? Siyempre, ang bayad sa abogado. Bakit pa siya magiging ganoon kabait kung hindi? Isang kaso na naghahati ng 60% ng ari-arian, kumukuha ng 10 hanggang 30%. Madaling umabot sa ilang daang libong bayad. Isang kaso, ilang daang libo, 10 kaso. Mga ilang milyon na yon, di ba? Madaling hawakan ng ganitong uri ng kaso ng paghihiwalay na may kaunting panganib. Ang ganda ng deal, di ba? Sa totoo lang, medyo naiinggit din ako, pero ang paghawak sa mga kasong ito at ang madaling pag-aanunsyo nito ay nagdudulot ng problema. Bago pa man ako makapagsalita, biglang sumigaw si Emily na sinagot ni Attorney Yang ang aking pribadong mensahe. Ang bilis. Medyo nagulat din ako, pero pag-iisipin mo, normal lang. Sa huli, ang 30 milyon sa assets na binanggit sa komento. Tiyak na isang premium na kliyente. Sabi niya na makakatulong siya sa kaso ko, pero kailangan kong patunayan ang aking mga ari-arian. Pagkatapos ng beripikasyon, maaari niya akong isali sa kanyang eksklusibong fan group. Nagsusumamo ako ng 2 beses nang hindi komportable. Medyo nakakaabala ang beripikasyon ng ari-arian. Habang iniisip ko kung ano ang gagawin, seryosong tanong ni Emily kay Attorney So. Nakuha na ako sa kanyang eksklusibong fan group. Ano ang gagawin ko ngayon? Biglang lumaki ang mga mata ko na parang mga pinggan. Hindi ko inaasahang mayaman si Emily, pero kung iisipin, kung ang background ng isang ordinaryong undergraduate ay tunay na ordinaryo, paano siya natanggap bilang estudyante ng isang nangungunang legal na eksperto? Sa pag-iisip nito, may katwiran naman. Katulad nga ng sinabi ni Emily kanina, ginamit niya ang maliit na bahagi ng yaman ng kanilang pamilya para sa beripikasyon. Nakikita ang aking bahagyang nagugulat na ekspresyon, agad na ipinaliwanag ni Emily, Attorney So, nakakita ako ng mga dokumento ng beripikasyon ng ari-arian online. Hindi ko akalain na talaga siyang maniniwala. May nakasulat bang tanga sa noo ko, kumakabog-kabog ang sulok ng aking bibig? Sige. Sabihin nating totoo iyon, hindi pa panahon para ilantad ito. Ubo ako ng 2 beses, hindi na pinagtutuunan ng pansin ang puntong ito. Sunod, kunin ang screenshot ng lahat sa fan group ni Attorney Yang. I-download at i-save din ang lahat ng video content. Kung makipag-ugnayan siya sa iyo para magbigay ng payo, i-save ang buong proseso. Pagkatapos, maghintay hanggang si Michael ay ganap ng nakapaghanda ng ebidensyang hiningi ko at isumite ang kaso sa korte. Nodding ng seryoso si Emily. Humihilig ako pabalik sa sofa. Lahat ng aspeto ng kasong ito ay handa na. Naghihintay na lang ng pagsusumite ng demanda. Di nagtagal, inihahanda ni Michael ang mga ebidensyang aking hiningi. Pagkatapos ay ipinaayos ni Emily ang mga ito, pumunta ako sa pangunahing korte upang isumite ang mga dokumento ng kaso. Di nagtagal, tinanggap ng korte ang kaso. Samantala, sa bahay ni Michael, pinapanood niya si Jessica Z na dinala ang mga gamit na binili gamit ang utang. Isang bakas ng hindi pagkagusto ang sumilay sa kanyang noo. Matapang na sigaw ni Jessica, ano, ayaw mo ba sa nakikita mo, kaya magdiborsyo na tayo. Kung hindi mo ako i-deport sa loob ng isang araw, gagastos ako ng $2,000 araw-araw para bumili ng mga kasangkapan at gamit sa bahay. Magagamit mo naman lahat ng binibili ko. Hindi lang ito para sa sarili ko, ito ay utang sa kasal. Kung ayaw mong magdiborsyo, kailangan mo pa rin bayaran ang utang na ito. Sinasabi ko sa'yo, hindi kita pagsasampahan ng kaso ay pagpapakita ko ng respeto. Mas mainam na pumirma ka na sa kasunduan sa paghihiwalay kaysa maghintay pa. Patuloy na nagmumura at nagrereklamo si Jessica. Ang pagsasabi na ayaw niyang magdemanda ay isang kasinungalingan. Pero kung maghahain siya ng kaso ng paghihiwalay ng ganito, nang walang magandang dahilan, maaaring hindi niya makuha ang resulta na gusto niya. Kailangan niyang mapilitan siyang maghain. Ayaw ni Michael, kaya patuloy lang niyang pinapahaba ito, tino-torture si Michael, pinipilit siyang magdiborsyo. Tumingin si Michael sa babae sa harap niya, puno ng inis ang mukha niya. Itinatapon niya ang isang pakete mula sa surir sa sofa. Ito ay isang summons mula sa korte. Tingnan mong mabuti. Hukuman. Nang marinig ang 2 salitang ito, lumiwanag ang mukha ni Jessica sa kasiyahan. Kumakatok ang mga paa niya sa sahig habang tumatakbo papunta sa sofa, kinuha ang pakete, at nagsabi habang tinitingnan ito, totoo ba? Pwede ka sanang pumirma na lang ng kasunduan sa paghihiwalay. Nakipag-ugnayan ka na dati sa mga abogado. Ang pagsasampa ng kaso ay nangangahulugang mas lalaking bayad sa abogado. Bakit pa gagawin? Masaya na binuksan ni Jessica ang sobra, akala niya tungkol ito sa kaso ng paghihiwalay. Ngunit nang mabuksan niya ang sulat at makita ang nilalaman ng summons, napapikit ang kanyang mga mata sa gulat. Tumingin siya kay Michael nang hindi makapaniwala. Sigaw niya, Michael Zhang, dapat mag-file tayo ng diborsyo. At sinisingil mo ako ng panlilinlang, Michael Zhang, ano ba talaga ang ibig mong sabihin?